Mag-ama tayo. Sana hindi na tayo nagkita muli. Bumalik ako ngayon, para kunin si nanay. Kukunin mo ang nanay mo? Alam ng lahat na nag-asawa ka ng mangingisda. Karaniwan, hindi mo man lang kayang sustentuhan ang sarili mo, di ba? Kukunin mo ang nanay mo para magutom kasama ka? Tama. Tingnan mo nga ang damit mo. Mas maganda pa manamit ang isang katulong kaysa sa iyo? Kaarawan ng ama natin ng ika-50, sapat na ang kahihiyan na wala kang dala. Ngunit nangangahas ka pang magyabang? Tama si nanay. Ate, ilang taon na tayong hindi nagkita at hindi mo man lang alam ang tamang asal? Tingnan mo ang regalong dala ko para kay tatay. Ang pinta ni Maestro Reyes, napakamahal. Pustahan, hindi mo iyon kayang bilhin kahit ibenta mo ang sarili mo. Sandali lang. Ginagamit mo ang pinta ni Maestro Reyes na napakamahal bilang panggatong? Oo, marami pa sa likod bahay. Sabi ng Reyna Ina, napakarami, kaya mabilis naming sinusunog. At tingnan mo itong puting marmol. Napakamahal na nito. Ang isang pirasong kasing laki nito ay mas bihira pa sa mundo. Nagpadala ang Duke ng mga tao upang hanapin ito ng matagal at isa lang ang natagpuan. Ang aming kalan ay gawa sa isang blok ng puting marmol. Tama. Kamahalan, hindi ninyo alam. Itong walang kwentang bato ay nakasalansan kahit saan sa likod bundok. Bukod sa paggawa ng kalan, wala itong silbi sa iba. Ang mga bagay na ito, mahalaga ba sa daigdig ng mga tao? Baliw ka ba? Anong daigdig ng mga tao at kalangitan? Inihandog ka sa Diyos ng ilog at nag-asawa ng mangingisda. Baka isipin ng mga tao na nag-asawa ka ng Panginoong Dragon at nakatira sa palasyo ng dragon. Eksakto. Nag-asawa nga ako ng Panginoong Dragon. Hahaha. Sa tingin ko, desperado ka na talaga. Sinasabi mong nag-asawa ka ng Panginoong Dragon. Ang Panginoong Dragon ay isang Diyos sa kalangitan. Bakit siya mag-aasawa ng babaeng tulad mo? Paulit-ulit mong sinasabi na nag-asawa ka ng Panginoong Dragon. Kaya, ano ang dinala mo? Ipakita mo sa lahat. Sige. Isipin mo itong bagay bilang regalo sa kaarawan na inihanda ko para kay tatay. Kapalit ng kalayaan ni nanay. Kapatid babae, dinala mo itong basura bilang regalo? Huwag mong sabihing dinala mo yang mabahong isda at hipon mula sa inyo? Ang baho. Ang sakit sa mata. Bien ang lalaki. Pumunta ba ako sa iyong kaarawan para lang makita ito? Ako mismo ang gumawa ng mga itong paildores para kay ama. Dalawang walang kwentang pildoras ang itinuturing mong regalo? Sa tingin ko, ikaw ay kulang sa disiplina at puro kasinungalingan ang sinasabi. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Ikaw ay talagang wala sa ayos. Mula nang bumalik ka, hindi ka nagsabi ng kahit isang magandang salita. At iniinsulto mo ako ng basurang ito. Paano naging ang pamilya Reyes makabuo ng isang katulad mo, isang malaking kahihiyan? Mas mabuti pa kung namatay ka na lang sa labas. Ginoo, kumalma ka. Serena, hindi mo ba nakikita kung nasaan tayo? Hindi lang basta na insulto mo ang mga panauhing pandangal, kundi ginalit mo rin ang Ginoo. Tama na ang usapan. Pumunta ako rito ngayon para ihatid ang aking regalo. Ang tanging kapalit na gusto ko ay ang dokumento ng diborsyo para sa iyo at kay nanay. Tumahimik ka. Ang pamilya Reyes ay ngayon isang marangal na pamilya. At sa panahong ito, pinipilit mo ang iyong ina na hiwalayan ako. Hindi ka ba naghihintay na tsismisan ako ng mga tao? Hindi pa ba sapat ang ginawa ng pamilya Reyes para maging sanhi ng chismis? Noong pinaburan mo si Vivian, palihim na binago ang kasunduan ng kasal, at pinakasalan siya ng duke, iyon ay isang bagay. Ngunit para sa tinatawag na Diyos ng ilog, isinakripisyo mo pa ang sarili mong anak na babae. Hindi mo ba naisip noon na magkakachismis ang mga tao? Ikaw, iyon ay tadhana noon. Sino ang masisisi mo? Tadhana ba iyon? Ako. Mga bantay, kalad ka rin siya palabas. Itapon siya palabas ng pamilya Reyes. Hindi na kailangan na kaladkarin mo ako. Kapag umalis na ako kasama si nanay, hindi na ako tatapak sa bahay na ito muli. Ginoo, Serena, paano hinayaan ng iyong ina na umabot ito? Nanay, paano, pagkatapos ng 3 taon, ikaw ay tumanda ng husto? Ano ang ginawa mo sa kanya? Mangmang kang babae, tingnan mo ang anak mong pinalaki. Nagrebelde na siya ngayon. At gusto pa niya ng divorce papers para kunin ka. Juan, Paano mo nagawang saktan ang nanay ko? Serena, okay lang ako. Huwag mo akong ipagtanggol o sumagot sa iyong ama.
Mag-sorry ka at sumunod ka na lang. Hindi natin siya kayang labanan. Nanay, huwag kang mag-alala. Isasama kita ngayon. Hindi ka na magtitiis. Ricardo, huling beses ko itong sasabihin. Ibigay mo sa akin ang divorce papers. Isasama ko na ang nanay ko. Pinangahas mo bang banggitin iyon? Imposible ka talaga. Sa harap ng ating mga pinagpipitagang panauhin, ganyan ka pa rin. Sinisikap mo bang sirain ang reputasyon ng pamilya Reyes ng tuluyan? Ginoo, hindi niya sinasadya iyon. Ngayong araw, sa harap ng lahat ng mga dignitaryo at maharlika, siya ay masyadong bastos. Kung hindi natin lilinisin ang pamilya, paano mabubuhay ang pamilya Reyes? Oo, Ama. Kung hindi natin siya disiplinahin ngayon, sa palagay ko sa hinaharap, ang pamilya Reyes ay pagtatawanan. Sige, ikaw, walang utang na loob na anak. 3 taon na ang nakalipas, hindi ka namatay. Ngayon, sa ngalan ng ating mga ninuno, ako ay lilinisin ang pamilya, mga bantay. Kunin itong walang galang, walang respeto na babae, at bugbugin hanggang mamatay. Gawin na. Hindi, Ginoo, maawa kayo. Si Serena, gusto lang akong iligtas. Wala siyang ginawang mali. Lahat ng kasalanan ay sa akin bilang ina niya. Kung kailangan mong bugbugin ang isang tao hanggang mamatay, ako na. Pakiusap, iligtas mo ang aking anak. Pinangahas mo bang ipagtanggol siya? Ikal. 3 taon na ang nakalipas, nabigo akong protektahan siya. Pinayagan kitang itulak siya para pakainin sa Diyos ng ilog. Ngayon, hanggat nandito ako, walang mananakit sa aking anak. Nanay, huwag kang mag-alala. Walang mangyayari sa atin ngayon. Naibigay na ang regalo. Ito ay napakahalaga. Sapat na ito para ayusin ang mga bagay sa pagitan natin. Tapusin ang utang eh. Nagdadala ng hindi kilalang basura para ipagpalit sa divorce papers at kunin siya? Hindi ganoon kadali. Siya ay kasal na sa pamilya Reyes sa loob ng maraming taon. Lahat ng ginamit niya ay nagastos. At akala mo pwede mo lang basta-basta kunin siya. Ano ang akala mo sa pamilya Reyes? Ito ay hindi ordinaryong tableta. Ito ay banal na gamot na makapagpapahaba ng buhay. Pahabain ang buhay. Hayaan mong itanong ko sa iyo. Itong tableta mo, nakuha mo ba ito sa manggagamot ng hari? O binili mo ba ito sa botika ng nagpapagaling na kamay sa kabisera? Hindi. Ano naman? Ang bagay na ito na hindi kilala ang pinagmulan, pinangahas mo bang ibigay kay ama? Ano ang balak mo? Sa tingin ko, ikaw at ang iyong ina ay gusto lang gamitin ang regalo sa kaarawan para patayin si Ginoo. Itong tableta ay ang kataas-taasang banal na tableta, ang gintong elixir ng Emperador Dragon. Ang gintong elixir ng Emperador Dragon. Sinasabi mong ito ay ang maalamat na gintong elixir ng Emperador Dragon. Ang ibig mong sabihin ay ang maalamat na ginintuang elixir ng Dragon Emperor na may napakalakas na mahika na makapagpapahaba ng buhay kahit na magbalik ng kabataan at magbalik ng patay sa buhay. Tama. Huwag mong sabihin sa akin na ang maliit na lumang kahon na iyon ay may laman na ginintuang elixir ng Dragon Emperor? Ang bagay na ito ay walang katumbas, hindi mo ito mabibili kahit na may pera. Kahit na kaya mo, ikaw, isang probinsya ng Sinta, hindi mo ito kayang bilhin. Ang silangang dagat ay baog. Isa ka lang walang kapangyarihang mangingisda. Saan ka kukuha ng gayong kayamanan? Palaging sumisipsip at sumisipa pababa, hindi ka na matutulungan. Ito ang ginintoang elixir ng Dragon Emperor, na inihanda namin ng asawa ko para kay ama. Ito ay mas mahalaga kaysa ginto. Dahil lang sinabi mo, hindi ibig sabihin totoo na. May nakakita na ba dito ng totoong ginintuang elixir ng Dragon Emperor? Wala. Ang paggamit ng bagay na wala pang nakakita upang ipasa bilang kayamanan, iyan ay isang malaking daya. Kahit ang maharlikang pamilya ay halos hindi makakuha ng isa, ang kaharian ng luntian ay nakakakuha lamang ng isa sa isang siglo. At ikaw isang babaeng taga-probinsya, basta-basta na lang maglalabas ng isa, katawa-tawa. Ngayon naiintindihan ko na. Nagsisinungaling ka dahil alam mong walang nakakita. Buti na lang, dinala namin ng Duke si Dr. Reyes mula sa ospital ng hari upang patunayan kung totoo. Tama. Dr. Reyes ay ang pinakasenyor na manggagamot sa palasyo na nagsuri ng di mabilang na bihirang kayamanan. Tingnan natin kung makakalusot ka sa pagkakataong ito. Bahala kayo. Kung hindi ito ang ginintuang elixir ng Dragon Emperor, ikaw at ang iyong ina ay parang patay na. Sige. Kung totoo ang elixir, dadalhin ko si nanay ngayong araw, at paputol na ako sa pamilya Reyes. Hindi, mahal. Huwag mo akong intindihin. Umalis ka na. Huwag kang mag-alala, nanay, magiging maayos ka. Ikaw, umalis ka? Simula bata, lagi akong nangunguna sa iyo. Paborito ako ni tatay, nakaasawa ako ng mayaman, naiinggit ka, kaya pumunta ka para magyabang. Pero ate, ang isang bagay na hindi mo dapat ginawa ay ang mangialam sa buhay ni tatay. Hindi sasaktan ni Serena ang sinuman. Ginoo, pakiusap maniwala ka sa kanya. Tumahimik ka. Ikaw, babae, tingnan mo,
kung anong anak ang pinalaki mo. Dapat kitang patayin. Dumating na si Dr. Reyes. Dr. Reyes, Anong nangyayari dito? hey, anong kasawian para sa pamilya? Disiplinahin ko ang panganay kong anak na babae. Sinubukan niya akong lasunin ng pekeng gintong elixir ng Emperador Dragon para saktan ako. Ito ay isang iskandalo ng pamilya, kaya ngayon inaabala kita, doktor, para suriin ito. Siyempre, ito pala ang sinasabi mo, ang gintong elixir ng Emperador Dragon. Oo, iyon. Ate, tapos ka na. Si Dr. Reyes ang punong doktor ng hari. Akala mo maloloko mo ang matalas niyang mga mata. Wala kang pag-asa. Mas mabuting umamin ka na para iwasan ang kasong pagpatay sa ama. Ito. Imposible ito. May mali ba? Hindi ito mukhang espesyal. Basura lang. Hindi ito nagkakahalaga ng ilang sentimo. Ang Duke, nagkakamali ka. Tingnan mong mabuti ang kahon na ito. Mukha itong ginto pero hindi ginto. Mukhang jade pero hindi jade. Mukha itong katulad ng maalamat na sinaunang lalagyan, ang kahon ng 4 na dagat. Ang kahon ng 4 na dagat? Ang maalamat na kahon ng 4 na dagat na nag-iingat ng mga bihirang kayamanan? Tama. Sa wakas, may taong may panlasa. Ang kahon ng 4 na dagat? Ha! Mukha itong ginto pero hindi ginto. Mukhang jade pero hindi jade. Sa tingin ko, gawa lang ito sa isang piraso ng sirang bato. Dr. Reyes, huwag kang magpaloko. Tingnan mo na lang kung ano ang nasa loob. Doktor, may masasabi ka ba mula rito? Sabi nila ang golden elixir ng Dragon Emperor ay may natatanging amoy, kaya nitong pahabain ang buhay, at muling ipanganak. Ang elixir na ito ay tugma sa mga sinaunang teksto. Ganun ba ito kalakas? Kung totoo ito, si Serena ng pamilya Reyes ay dapat na napakagaling. Dr. Reyes, totoo ba o peke ang elixir na ito? Nakakita nga ako ng isa sa palasyo ng hari, isang golden elixir ng Dragon Emperor. Ngunit ang kalidad at laki nito ay hindi kasing ganda ng isang ito. Kaya totoo ang isang ito. Mali. Sa tingin ko tiyak na peke ang isang ito. Serena, paano siya magiging mas makapangyarihan kaysa sa hari? Paano siya makakakuha ng mas maganda? Kaya tiyak na peke ito. Pagkatapos uminom ng golden elixir ng Dragon Emperor, ang isang tao ay agad na muling isisilang. Ang puting buhok ay nagiging itim. Maaaring subukan ito ni Ginoong Reyes at makita para sa kanyang sarili. Teka, imposible. Paano kung laso nito? Makasasama iyan kay ama. May iba pa bang paraan? Sa totoo lang, may isa pang paraan para subukan ang pagiging tunay ng gintong elixir. Talaga? Ano iyon? Nabasa ko sa mga sinaunang aklat na kung masira ang elixir na ito, kumakalat ang kakaibang halimuyak at lilitaw ang isang tunay na dragon na nagdudulot ng mga kababalaghan sa langit. Kaya ano pang hinihintay natin? Basagin na natin ngayon. Tiyak na peke naman ito. Pero kapag nasira na ang elixir, mawawala ang mahimalang epekto nito. Pagkatapos ng lahat, ito ang regalo mula kay Serena, ang regalo sa kaarawan para kay Maestro Reyes. Hindi ko kayang pasanin ang responsibilidad na iyan. Nasa kay Maestro Reyes na lahat. Ama, huwag kang mag-alinlangan. Ang elixir na ito ay hindi maaaring totoo. Isipin mo, siya ay isang mabait na munting anghel. Pabayaan na ang gintong elixir ng Emperador Dragon. Hindi man lang siya kayang bumili ng ordinaryong pampalakas na tableta. Ano ang kinatatakutan mo? Binabalaan kita. Ang elixir na ito ay walang katulad. Kung ito ay masira, mawawalan tayo ng malaking pagkakataon. Kapatid, talagang tuso ka, di ba? Paglabas ng isang tableta na hindi makilala ng sadya, inaasahan mo bang matatakot kaming sirain ito? Eksakto. Gino, saan kaya makakakuha ang mangingisdang iyan ng ganitong napakahalagang bagay? Sa palagay ko, sinadya niya iyon. Ginoo, basagin mo, hayaan mo sila, at ang babaeng iyon mamatay na alam ang katotohanan. Basagin. Ikaw na mapaghimagsik na anak na babae, ngayon ay pipilitin kitang sumuko. Ikaw na maruming bagay, hindi ko ito hahawakan. Isang makalangit na regalo, ang pagsira nito ay magdadala ng banal na parusa. Ginoo! Masamang balita! Lahat ng mga plate ng ninuno sa dambana ay natumba! Masamang balita! Ginoo! Ang mga libingan ng ninuno sa labas ng lungsod ay biglang bumuka! Ano? Bumagsak ang mga tapyas ng mga ninuno. Bumuka ang mga libingan ng mga ninuno. Tumayo kayong lahat. Ano ang kaguluhan? Dr. Reyes, sigurado ka ba na ang sinasabi ng mga sinaunang kasulatan ay talagang totoo? Pagbasag ng elixir ay tiyak na magdudulot ng mga pambihirang pangyayari sa langit? Bueno, ang itinatala ng mga sinaunang kasulatan ay hindi naman talaga totoo. Karamihan dito ay sabi-sabi lang.
hindi lubos na mapagkakatiwalaan. Narinig mo ba yon? Hindi naman talaga totoo. Ngayong taon, nagkaroon ng lindol sa buong bansa. Ang nginig na yon kanina ay isang ordinaryong lindol lamang. May mga tao lang na nakuha ng lindol. Kung hindi yon, o may traitor sa pamilya, nakasabwat niya sa pag-set up ng lahat ng ito. Mapaghimagsik na anak na babae, paano mo nagawang gumamit ng mga kasuklam-suklam na pandaraya para dayain ang sarili mong ama? Kita mo, sinabi ko sa'yo. Paano naman ang isang mangingisdang babae na nakatira sa tabing dagat ay magkakaroon ng ginintuang elixir ng Dragon Emperor? Lahat ng nangyari kanina ay pawang mga ilusyon at pandaraya lamang. Napakatuso ni Serena. Muntik na akong maloko niya. Eksakto. Talagang wala ng pag-asa. Sige. Dahil wala sa inyo ang naniniwala, ilalabas ko na ang huling gintong elixir. Nanay, naniniwala ka ba sa akin? Naniniwala ako sa iyo? Sige. Kaya hayaang si nanay. Uminom ng huling tableta. Kung makakabawi ka ng kabataan, mapapatunayan na totoo ang gintong tableta. Gusto mong mamatay ang nanay mo sa lason dito mismo, di ba? Nanay, hinding-hindi kita sasaktan. Alam ko. Nakakatawa ito. Serena, nabigo ang maliit mong pagtatanghal. Mabawi ang kabataan, mas parang mamamatay sa lason. Mas makatuwiran iyon. Bastardo, sa puntong ito, ano ang masasabi mo para sa iyong sarili? Mukhang kanina lang bumahing ang langit. At may ilang tao na akala sila ang dahilan. Ngayon, lumabas na ang katotohanan, di ba? Tunay nga, peke ito. Sayang ang lahat ng pag-asa. Desperado talaga si Serena sa pera. Magsasabi siya ng kahit anong kasinungalingan. Ate, sa susunod, kung gusto mong magpakamayaman, pumili ka ng tamang biktima. Para hindi ka matulad ngayon, napahiya ka. Ngayon, ipagtapat mo na ang iyong krimen at hayaang si Itay ang humarap sa iyo. Lahat tingnan! Ang buhok ni Marta! Ang buhok niya! Nanay, ang buhok mo. Ang buhok mo ay naging itim. Mukha kang napakabata. Serena, alam ko na. Alam kong hindi mo ako lolokohin. O sasaktan. Hindi, imposible iyan. Tiyak na pagkakataon lang iyan. Oo, pagkakataon lang. Pagkakataon. Kung gayon, bakit hindi mo na lang gumawa ng ganyang pagkakataon para makita ko? Kasalanan mo lahat ito. Ipinilit mo na sirain ang mga Golden Elixir, dalawa sa kanila. Iyon ay 2 Golden Elixir ng Dragon Emperor. At tulad niyan, ibinigay natin sa kawa-awa, ibinigay sa kanya. Naku, talagang pinagpala si Serena. Naging matagumpay siya doon. Oo, sigurado. Isang bagay na napakahalaga. At basta na lang niya ibinigay ang ganoon. Ang galing na anak na babae. Serena, mayroon ka pa bang iba Golden Elixir ng Dragon Emperor? Tumatanda na ako. Sinabi ko na sa iyo, 2 lang ang Golden Elixir ng Dragon Emperor. Yung isa ay winasak mo, at yung isa ay kinuha ng nanay ko. Ikaw, hindi talaga para sa iyo. Kahit nabasag ang gintong elixir na ito, bagay pa rin itong banal. Baka may epekto pa rin ito, kahit napahabain lang ang buhay. Ito ay akin. Nauna kong nakita ito. Tigilan ang pag-aaway, tigilan ang pag-aaway. Kasalanan mo ang lahat. Ikaw ang nagpabasag sa akin ng gintong elixir. Tingnan mo ang nangyari. Wala na ang ating pagkakataon. Ama, sinubukan ko lang tumulong sa iyo. Sino ba ang mag-aakala na ang dala niya ay totoo pala? Mangingisda lang siya. Paano siya nakakuha ng ganoon? Nanay, lahat ng utang ay naayos dito. Umalis na tayo. Sige, Gino, umaalis na ang 2 iyon. Naiintindihan ko, Serena. Tumigil ka. Hindi ka aalis ngayon. Bakit hindi ako makakaalis? Dahil ang bagay na iyan ay ninakaw. Ano ang pinagsasabi mo? Narinig ko kamakailan na may isang barkong kayamanan na nagdadala ng tributo para sa emperador ay lumubog sa silangang dagat. Puno ng kayamanan ang barkong iyon. Ikaw, Serena, ay isang mangingisda lamang. Saan mo nakuha ang gintong elixir ng Dragon Emperor?
Malinaw, isinabay mo ito mula sa lumubog na barko. Tama. Eksakto. Iyon nga, kaya pala gumamit siya ng sira-sirang kahon para sa elixir. Dahil ang elixir na iyon ay hindi sa kanya. Ninakaw niya ito. Ninakaw na bagay iyon. Serena, magsabi ka ng totoo. Ang mga kayamanang ito, kinuha mo mula sa lumubog na barko, hindi ba? Paulit-ulit kong sinasabi. Ibinigay sa akin ng asawa ko ang elixir na iyon. Hindi ko ito kinuha saan man. Matigas pa rin ang ulo? Kailan ba nagkaroon ng gintong elixir ng Dragon Emperor ang isang mangingisda? Sino ang sinusubukan mong lokohin? Tama. Kaya pala ang isang dukhang pamilya ng mangingisda ay biglang nagkaroon ng ganyang kayamanan. Kaya kumuha sila mula sa pagkawasak. At pinalabas na kanila. Nakakaawa at nakakatawa. Serena, alam mo ba na ang barkong kayamanang ito ay nagdadala ng tributo para sa mismong emperador? Kinuha mo ang tributo at itinago. Ginamit mo pa ito ng walang pahintulot. Anong krimen iyon? Pagtataksil, parusang bitay at pagpapatay sa buong pamilya. Ikaw, binigyan mo ako ng ninakaw na bagay bilang regalo sa kaarawan? Gusto mo bang ipapatay ang buong pamilya natin? Gusto mo bang isama ang buong angkan ng Reyes sa iyong pagkamatay? Maniwala kayo sa gusto ninyo. Totoo ang elixir na ito. At hindi ito ninakaw. Ang tapang mong babae, mayroon tayong mga saksi at ebidensya, at itinatanggi mo pa rin? Ninakaw mo ang gintong elixir ng Emperador Dragon. Sinira mo at ginamit para sa sarili mo. Ito ay hindi lamang pag-insulto sa maharlikang pamilya, kundi pati na rin sa Panginoong Dragon, anak. Manugang, ano ang ibig mong sabihin? Ang gintong elixir ng Emperador Dragon na ito ay gawa mula sa dugo ng puso ng Panginoong Dragon. Ito ay napakahalaga. Tiyak na nilaan ito ng Panginoong Dragon para sa mga Diyos sa kalangitan o sa matatalinong pinuno ng mundong mortal. At ngayon ang una ay dinurog mo at ang isa ay nilunok ng babaeng ito. Paano hindi magagalit ang Panginoong Dragon? Ngayon lang, gumuho ang mga tapyas ng mga ninuno. Pumutok ang mga libingan ng mga ninuno. Natatakot ako na ito ay parusa ng Panginoong Dragon. Simula pa lamang ito. Ginoo, ano ang gagawin natin? Manugang, marami ka ng karanasan. Mag-isip ka ng paraan. Ano ang dapat nating gawin? Ang mang-insulto sa emperador, may maliit pang pagkakataong mabuhay. Ngunit, ang mang-insulto sa Panginoong Dragon, ang tanging paraan ngayon ay dalhin si Serena sa templo ng Dragon. Hayaan siya at ang kanyang ina na lumuhod sa harap ng Panginoong Dragon, yumuko at humingi ng tawad, nakikiusap sa Panginoong Dragon para sa kapatawaran. Tama, dalhin ang ina at anak sa templo ng dragon at hayaang harapin sila ng Panginoong Dragon. Gawin na natin. Mga bantay, dalhin ang walang utang na loob na anak na babae, si Serena at si Marta, at gapusin sila, at ihatid sila sa templo ng Dragon. Huwag saktan ang aking anak na babae. Tumigil. Alam mo ba kung sino ako? Isang mangingisdang magnanakaw. Ikaw ba ang Reyna Dragon? Tama, ako ang Reyna Dragon. Kung maglakas loob kang walang galang sa akin, pagsisisihan mo. Baliw, ikaw, ha. Tigilan ang walang kabuluhang usapan. Mga bantay, dalhin siya. Kaya nandito ang aking walang utang na loob na anak na si Serena, kasama ang kanyang tunay na ina, si Marta, na sumira sa mahalagang kayamanan ng Panginoong Dragon, ang gintong elixir ng Emperador ng Dragon, at inubos ito ng walang pahintulot. Ang kanilang kasalanan ay hindi mapapatawad. Dinala ko rito ang dalawang kriminal upang humingi ng awa sa Panginoong Dragon at tanggapin ang kanilang parusa. Ricardo, ikaw ang tunay na walang utang na loob. Isinakripisyo mo ang sarili mong anak, at ngayon, upang iligtas ang sarili mong balat, gusto mo siyang isakripisyo sa mga Diyos. Kung pipilitin mo akong lumuhod ngayon, kung ano ang susunod na mangyayari, hindi ako makapagbibigay ng anumang garantiya. Lumuhod at humingi ng tawad sa Panginoong Dragon. Hindi ako luluhod. Naku, nasa panganib si Serena! Ito ay pagsuway, kung malaman ito ng Panginoong Dragon. Tiyak na hahatulan ka niya ng kamatayan. Kahit nasa bingit ka na ng kamatayan, nagdedeliryo ka pa rin. Hindi mo ito magagawa. Siya ang Reyna Dragon. Nakakagalit ito. Paano nangas ang mga mortal na ito namang api sa Reyna Dragon? Bababa ako para turuan sila ng leksyon. Ngunit ipinagbabawal ito ng langit. Hindi tayo maaring magpakita sa mundo ng mga mortal. Panginoong Dragon! Kasalanan mo lahat ito, malas ka. Ginalit mo ang Panginoong Dragon. Mga bantay,
Pabigain siya. Dapat siyang lumuhod at umamin. Ang Reyna Dragon ay masalan at marangal. Paano niya matitiis ang ganitong kahihiyan? Galit na galit ang Panginoong Dragon. May nagpagalit sa Panginoong Dragon. Siya iyon, tiyak na siya. Sa sandaling siya ay lumuhod, nabasag ang estatwa ng Diyos Dragon. Hindi tatanggapin ng Panginoong Dragon ang kanyang pagsisisi. Dahil hindi tatanggapin ng Panginoong Dragon ang iyong pagsisisi, anong silbi mo? Mga bantay, kunin mo ako ng isang bakal na pamalo. Bubugbugin ko itong walang hiya hanggang mamatay. Para patahimikin ang galit ng Panginoong Dragon. Naipaalam ko na sa Panginoong Dragon. Papunta na siya. Reyna Dragon, kumapit ka! Tingnan, nagpakita na ng kapangyarihan ang dalawang Diyos. Tiyak na sinasang-ayunan nila ang ginagawa natin. Ginoo, kailangan mong turuan ng leksyon ang walang utang na loob na anak na babae na ito. Nanay, Umalis ka sa daan o sasaktan din kita. Ikaw, kung gusto mo akong saktan, patayin mo muna ako. 3 taon na ang nakalipas, hindi ko naprotektahan ang aking anak. Ngayon, hindi kita hahayaang hawakan siya. Kung gayon, mamatay kayong lahat ng sabay. Ang lupa, umaalog ang lupa. Ang Panginoong Dragon. Galit na galit ang Panginoong Dragon. Panginoong Dragon, patawarin mo ako. Panginoong Dragon, patawarin mo ako. Pakiusap. Sino ang nangangahas na hawakan siya? Linte, ang supresyon ng makalangit na utos ay nagbawas ng aking mahika sa isang 10,000 bahagi ng dating lakas. Hindi ko man lang maramdaman ang presensya ni Serena. Sino ka ba? Pumapasok sa templo ng Dragon? Ang tapang mo. Naparito ako upang hanapin ang aking asawa, Oh, sino ang asawa mo? Bakit siya narito? si Serena. Ang babaeng iyon? Siya ang asawa mo? Kaya ikaw pala ang mangingisdang iyon. Ang mga ibon ng parehong balahibo ay nagtitipon. Isang babae at isang mangingisda, tugmang-tugma. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang alipustain ang aking asawa? Sinaktan mo ako? Nasaan si Serena at si Marta? Makinig kang mabuti sa akin. Ang walang utang na loob na anak na si Serena, pinalayas 3 taon na ang nakalipas. Pinutol niya ang lahat ng ugnayan sa pamilya Reyes. Ang matandang bruhang, si Marta, ay umalis ng mag-isa noon pa. Ang pamilya Reyes ay hindi na nais makialam sa kanila. Nakuha mo? Umalis ka. Ngayon na, isang hamak na mangingisda ay naglakas loob humingi ng tao sa pamilya Reyes? Tingnan mong mabuti ang iyong sarili. Mula ulo hanggang paa, mayroon bang bagay na katumbas ng 200 piso? Well, Ginoong mangingisda, ang iyong asawa ay isang suwail at walang utang na loob na tao. Ikaw ay isang mangingisda. Kayo dalawa ay tunay na itinadhana ng langit. sa ganyang marungis na itsura, naglakas loob pa siyang mag-asawa. Mawala ng asawa at hahanapin sa iba? Napakawalang hiya. Sasabihin ko sa iyo, ang taong si Serena ay hindi na bahagi ng pamilya Reyes. Kung buhay man o patay siya, ay wala na kaming pakialam. Kung gusto mo siyang hanapin, hanapin mo sa kanal. Ang aking ate, na nagpakasal sa katulad niya, ay nangangahulugang talagang bumagsak siya. Pusta ako nahihiya siyang magpakita. Malamang nagtapon siya sa ilog. Kung naghahanap ka, hanapin mo sa ilog. Sasabihin ko ito ng isang beses pa. Ibibalik mo siya. Sa akin. Bawiin mo yan. Akala mo karapat-dapat ka. Isa kang mahirap na magsasaka. Mangingisda lang. Bulag siguro si Serena nang pakasalan ka. Karapat-dapat siyang isakripisyo. Mamatay na siya. Mamatay na kayong dalawa. Huwag mo kaming pahirapan sa paningin. Ulitin mo yan. Sinabi ko, dapat mamatay siya. Eh ano? Akala mo makakaya mo akong saktan? Mga bantay, itapon ninyo itong tao. Si? Huwag sirain ang handaan ng kaarawan ni Ginoo. Panginoong Dragon,
Ang Reyna Dragon ay nakakulong sa likod ng estatwa ng Diyos ng Dragon. Ikaw? Bakit nandito ka pa? Tumigil ka dyan. Ano bang ginagawa mo? Pigilan ninyo siya. Dali, pigilan ninyo ang baliw na ito. Bakit wala ang Reyna Dragon dito? Malinaw naming naramdaman na nandito mismo ang Reyna Dragon. Patawarin mo kami, Panginoong Dragon. Mali ang aming naramdaman. Mangyaring parusahan kami, Panginoong Dragon. Hindi nyo kasalanan. Ang inyong mahika ay selyado. Pareho kayo. Kahanga-hanga na nakapagpadala pa kayo ng mensahe. Ano ang tinitingnan mo? Wala namang anuman doon sa likod. Daga lang. Hindi karapat-dapat sa gulo. Tumigil ka diyan. Wala naman doon. Ang mga bagay sa templo ng dragon na ito ay hindi mo dapat hawakan. Oo, isa pang hakbang at sisigaw ako. Serena! Serena! May mali! Sinabi ng Ginoo na patahimikin sila habang buhay. Gawin mo! Arturo, iligtas mo ako. Tulong. Ito ay ang kuwintas ng ungol ng dragon para sa akin at sa Reyna Dragon, isa para sa bawat isa sa atin. 2 kwintas, habang papalapit sila, lalong lumiliwanag sila. Ang kwintas ay patuloy na kumikislap. Ang Reyna Dragon ay tiyak na sa bayan ng malinis na tubig. Kailangan kong makarating sa templo ng dragon at itayo itong muli. Hanggat ito ay umuunlad, tutulong ito sa akin upang mas mabilis na mahanap ang Reyna Dragon. Ubo. Serena, magtiis ka. Ako, wala akong magagawa. Doktor, pakiusap. Iligtas mo ang anak ko. Namamatay na siya. Malubha ito. Napakasakit niya at ang bayad sa konsultasyon ay $1,000. Bayad muna bago gamutan. Doktor? Wala akong pera. Pakiusap, iligtas muna siya. Babayaran kita sa anumang paraan. Nakikiusap ako. Kung wala kang pera, wala akong magagawa. Kaya susunod, pakiusap, huwag mong harangan ang pinto. Sinasaktan mo ang negosyo ko. Mag-iipon ako ng sapat na pera. At iipunin ko ang bawat sentimo para iligtas ang anak ko. May benta ng ligaw na gulay. Sariwang ligaw na gulay. Hoy, kawawa ka naman. Eto, kunin mo at kainin. Salamat, mabait na tao. Serena, oras na para kumain. Nagdala si nanay ng pagkain para sa iyo. Umuubo. Oh, Diyos ko. May tao ba? Pakisagip ang anak ko. Sa kanyang edad, hindi madali. At kailangan pa niyang alagaan ang kanyang anak na walang malay.
Kunin mo ito. Ipasuri mo siya. Aambag din ako. Mayroon lang akong konting barya. Salamat, salamat. Salamat, mababait na tao. Salamat. Ang mabuting gawa ay nagdudulot ng magandang kapalaran. Idinadalangin ko sa langit na pagpalain kayo ng mahabang buhay. Salamat, mababait na tao. Ginang, wala na akong magagawa. Ang anak mong babae ay nasa koma ng 1 taon. Mahina at hindi regular ang kanyang pulso. Nalalagas na ang kanyang mga organo. Wala na siyang pag-asa. Doktor, pakiusap, subukan mo ang kahit na ano. Ang anak ko ay nasa 20 pa lamang. Hindi siya pwedeng mamatay. Hindi naman sa ayaw ko tumulong. Talagang hindi ko siya mailigtas. Dapat kang magsimulang maghanda. Serena, nanay ay hahanap ng doktor na makapagligtas sa iyo. Hindi na mapapagaling. Umalis ka na. Hi. Pakiusap, iligtas mo kami. Umalis, umalis, lumayas kayo. Doktor, hoy, hoy, hoy. Buksan mo ang pinto. Buksan mo. Umalis, umalis! Hindi kayo magagamot. Umalis, umalis. Hindi na mapapagaling. Tigilan mo ang pagpulot niyan. Kahit makapag-ipon ka ng sapat na pera, hindi ko pa rin magagamot ang sakit na ito. Umalis ka. Doktor, pakiusap, iligtas mo ang aking anak na babae. Nakikiusap ako sa iyo. Doktor, pakiusap, iligtas mo ang aking anak na babae. Nakikiusap ako sa iyo. Ginang, hindi sa hindi ko nais tumulong. Talagang hindi ko kaya. Ang kalagayan ng iyong anak na babae ay hindi na kayang gamutin ng medisinang mortal kayang gamutin. Kanyang kaluluwa ay unti-unting nawawala, hindi magagamot. Kung hindi mabubuhay ang aking anak, sasamahan ko siya. Kung saan man siya pumunta, nandoon ako. Nakasasama ng loob. Ang kawawang ina. Nasasaktan ang puso ko. Doktor, mangyaring mag-isip ng paraan. Tingnan mo sila. Napakalungkot. Oo, doktor. Kahit subukan ang imposible, sulit na subukan. Sige, kung hindi ka pa rin makakalimot, pumunta ka sa templo ng dragon at subukan. Templo ng Dragon. Ang tagapagbantay ng templo doon ay tumatanggap ng mga alay mula sa mga mortal sa loob ng maraming taon. Baka maaari niyang baguhin ang mga bagay. Salamat, Doktor. Serena. Narito si Serena. Narito siya. Talagang hindi ako binigo ng tagapagbantay ng templo. Ang templo ng dragon ay naibalik na. Panginoong Dragon, sa wakas ay dumating ka na. Bumangon ka. Ang gawaing ibinigay ko sa iyo, kumusta na? Mahal na Panginoon, sinunod ko ang iyong mga utos at muling itinayo ang mga estatwa ng Panginoong Dragon at Reyna Dragon sa templo. Tingnan mo, mahal na Panginoon. Mabuti. Mahusay ang pagkakaukit. Magaling. Ang paglilingkod sa Panginoong Dragon ay aking karangalan. Tagapagbantay ng templo. Pakisagip ang aking anak na babae. Nakikiusap ako sa iyo. Mahal na tagapagbantay ng templo, pakisagip ang aking anak na babae. Nakikiusap ako. Kayo dalawa, mangyaring, ipagbigay alam ninyo para sa akin. Hayaan ninyong iligtas ng tagapagbantay ng templo ang aking anak. Naghihingalo na siya. Mahuhuli na. Umalis ka! Ang templo ng Dragon ay may panauhing pandangal ngayon. Bawal ang mga hindi autorisadong tao. Naririnig mo ba ako? Lumabas. Huwag daluyan ang bakura ng templo ng dragon. Pakiusap, ang aking anak ay talagang naghihingalo. Isang tingin lang mula sa tagapagbantay ng templo. Iyon lang. Sinabi ko ng hindi at iyon na ang huli. Kung hindi ka aalis,
Gagamit kami ng dahas. Pakiusap, nakikiusap ako sa inyo. Pakiusap, yuyuko ako sa inyo. Maaari pa naming ipagbigay alam para sa iyo. Alam mo? Salamat, mga Ginoo. Salamat. Pero may halaga ito, alahas at pera. Sa mga iyon, lahat ay posible. Ito lang ang mayroon ako, mga Ginoo. Pakiusap, maawa kayo. Iyon lang? Akala mo ba nagbabayad ka sa pulubi? Umalis ka! Walang pera at gusto mo pa ring pumasok sa templo ng dragon? Managinip ka na lang. Umalis ka. Sino ang maingay sa labas ng templo ng dragon? Walang pera at gusto mong pumasok sa templo ng dragon? Panaginip lang yan. Umalis ka na. Sino ang maingay sa labas ng templo ng dragon? Sino ang nagkakagulo sa labas ng templo ng dragon? May matandang babae na walang pera. Gusto niyang makita ang tagapagbantay ng templo. Kawawa naman. Heto, kunin mo ito ma'am. Ito lang ang meron kami. Salamat, salamat, mga mababait na tao. Kapag gumaling na ang anak ko, babayaran ko kayo lahat. Tama na ang usapan. Dalhin mo na ang bata sa doktor. Ikaw pala ang may gustong makita ang tagapagbantay ng templo. Tagapagbantay ng templo. Mangyaring, iligtas ang anak ko. Naghihingalo na siya. Maawa ka, pakiusap. Ang mga matang ito, ang mukhang ito, tulad ng bagong estatwa ng Reyna Dragon sa templo. Ito ay. Siya ang Reyna Dragon. Ang mga mata na ito, ang mukha na ito, ay kapareho ng bagong estatwa ng Reyna Dragon sa templo. Ito ay. Ang Reyna Dragon, mahal na Panginoon, sigurado ka ba? Itong bobo, tulala na maruming babae, paano siya magiging Reyna Dragon? Eksakto. Ang Reyna Dragon ay galing sa langit. Talaga bang bumagsak siya ng ganito? Huwag mong hayaang lokohin ka ng matandang ito. Totoo iyan. Paano naging ganito kababa ang Reyna Dragon? Mahal na Panginoon, pakiusap, iligtas mo ang aking anak. Kahit sino pa man ang kamukha niya, siya ang aking anak. Maawa ka, nakikiusap ako. Hindi naman na ayaw ko siyang iligtas. Ang pagligtas ng buhay ay nangangailangan ng malaking mahika at kailangan ng ginto at pilak para makuha iyon. Kung gusto mong pahabain ang kanyang buhay, kailangan mo ng hindi bababa sa 10,000 piso. 10,000 piso. Sige, kukunin ko ang perang iyon. Mangyaring hintayin mo ako. Mahal na Panginoon, nakaipon ako ng kaunti. Malayo pa iyan sa sapat. Itong kaunting pilak ay hindi man lang katumbas ng 1,000 piso. Mahal na Panginoon, sapat na ba ito? Ito ay ang kuwintas ng atungal ng dragon. Mahal na Panginoon, sapat na ba ito? Ito ang Dragon's Roar Pendant. Ang kalidad ng jade na ito, nabuhay ako halos buong buhay ko at hindi pa ako nakakita ng pendant na ganito kaganda. Ang pendant na ito ay halos hindi maituturing na isang tanda ng pasasalamat. Ngunit sa kabilang banda, upang makalikom ng 10,000 piso upang iligtas ang isang buhay, kulang ka pa ng kaunti. Mahal na Panginoon, wala na talaga akong matitira. Kunin mo pa, malapit ka na. Kaunting pagsisikap pa, at baka mailigtas mo pa ang buhay ng iyong anak na babae. Anong kayamanan? Ang ganda-ganda. Yung dalawang lalaki talagang nakahanap ng ganyang kayamanan. Talagang ipinadala ito ng langit sa aking daraan. Ano ang tinitingnan mo? Panginoong Dragon, wala akong tinitingnan. Isang ordinaryong jade pendant lang. Ito ang Dragon's Roar Pendant ng Reyna Dragon. Saan mo nakuha ito? Ito. Isang matandang babae na nasa mga 50 ang nagdala nito upang magbayad ng donasyon. Nasaan siya? Siya ay pumunta sa direksyong iyon. Umalis lang siya hindi pa matagal. Umalis. Hindi kami naghahain sa mahirap dito. Manglimos ka sa ibang lugar. Uy, kaibigan, hindi ako nandito para manglimos. Mayroon akong isasangla. Ikaw? Isasangla? Sa itsura mo? Anong mahalagang bagay ang meron ka? Meron talaga ako. Sige. Huwag mong harangan ng pinto, nakakaabala ka. Umalis ka na. Anong nangyayari? Itong ingay? Amo, isa lang siyang pulubi. Nagpipilit siya na may isasangla siya. Palalabasin ko siya. Nanay, okay naman ako sa bahay ng biyenan. Ang pulse earrings na ito ay galing kay biyenan. Pakisuot mo. Para ako'y kasama mo. Amo, itong pulseras. Gusto ko itong isangla. Ito ay pinakamataas na kalidad na jade. Dekada na akong nasa negosyong ito.
At hindi pa ako nakakita ng pulseras na ganito kataas ang kalidad. Serena, ililigtas ka ni nanay, pangako. Siya yun! Siya ang nagnakaw ng jade pendant! Mga bantay, hulihin siya! Ito ay pinakamataas na uri ng jade. Buong buhay ko, isa akong pawnbroker. Hindi pa ako nakakita ng isang pulseras na jade na napakahusay ang kalidad. Serena, ililigtas kita ni nanay, pangako. Siya iyon. Siya ang magnanakaw na nagnakaw ng jade pendant. Mga bantay, hulihin siya. Mahal na Panginoon, hindi ako magnanakaw. Natagpuan ko ang jade pendant na iyon. Hindi ko ito ninakaw. Natagpuan mo ito? Isang bagay na napakahalaga. At nagkataon lang na nahanap mo? Malinaw na ninakaw iyan. Mahal na Panginoon, talagang hindi ko ito ninakaw. Pumunta ako para ipagamot ang aking anak na babae. Nakaipon ako ng sapat na pera. Mangyaring iligtas muna ang aking anak na babae. Nakikiusap ako. Ngayon, ibibigay kita sa Panginoong Dragon para sa paghatol. At baka makakuha ako ng pabor mula sa Panginoong Dragon. Kalad ka rin sila sa loob. Hayaan ng Panginoong Dragon ang humarap sa kanila. Panginoong Dragon, may mahalagang ulat ako. May isang tao sa pawn shop sa bayan ng malinis na tubig, may natagpo ang bagay mula sa palasyo ng Dragon. Ano iyon? Saan? Isang pulseras na jade. Ayon sa may-ari ng pawn shop, napakataas ng kalidad. Tiyak na hindi ito galing sa mundong mortal. Nagpadala na ako ng mga tao para mag-imbestiga. Panginoong Dragon, mayroon din akong dapat iulat. Umalis ka na. Oo, mahal na Panginoon. Ang Panginoong Dragon. Mayroon din akong dapat iulat. Umatras muna. Opo, Ah, Dragon. Nasaan ang Panginoong Dragon? Narito siya kanina lang. Huli na tayo. Umalis na ang Panginoong Dragon. Tagapagbantay ng templo. Itong magnanakaw at itong tanga. Paano natin sila haharapin? mahal na Panginoon, hindi ako magnanakaw. Talagang natagpuan ko ang jade na palawit, nakapag-ipon na ako ng sapat na pera. Mangyaring iligtas muna ang aking anak na babae. Nakikiusap ako sa iyo. Dahil sa iyong tapat na puso, maaari ko nga tumulong sa paggamot. Salamat, tagapagbantay ng templo. Salamat po, Ginoo. Gayunpaman, ang paggamot ay nangangailangan ng maraming mahika. Kailangan kong gumawa ng ilang paghahanda. Maghintay ka muna rito. Magsalita. Saan ito nanggaling? Dande. Ginoo, maawa ka sa akin, mahal na Panginoon. Ito ay dinala ng isang matandang babae. Sabi niya gusto niyang isanla ito upang iligtas ang kanyang anak na babae sa templo ng Dragon. Wala akong alam. Sumusumpa ako. Isang matandang babae, iligtas ang kanyang anak na babae. Ang templo ng Dragon. Isang matandang babae, nagliligtas sa kanyang anak na babae. Sa templo ng Dragon. Gumalaw ang daliri ng anak ko. Tagapagbantay ng templo, na iligtas mo siya. Talagang gumalaw, kahanga-hanga. Tagapagbantay ng templo. Napakalakas. Ginoo, bakit ka tumigil? Ipagpatuloy mo ang pagligtas sa kanya. Tama na? Ang perang ibinigay mo ay sapat lang para sa isang ritual. Tapos na ang ritual at tumugon naman siya. Ibig sabihin may pag-asa pa. Ngunit upang tunay na mailigtas siya, kailangan mong mag-ipon ng mas maraming pera. Pero, wala na akong natira. Ang aking pulseras, ang aking jading palawit, ibinigay ko lahat sa iyo. Iyong problema iyan. Kung walang pera, walang pagliligtas sa kanya. Mga bantay, palayasin sila. Tagapagbantay ng templo, pakiusap, nakikiusap ako. Pakiusap, iligtas muli ang anak ko. Babayaran kita, pangako. Gagawin ko ang lahat para mabayaran ka. May matandang babae ba kasama ang isang dalaga na pumunta sa templo ng Dragon? Wala. Ang katotohanang kumukuha ako ng pera sa mga tao ay hindi dapat malaman ng Panginoong Dragon. Wala? Paanong wala? Hindi ba sila pumunta sa templo ng Dragon? Bakit ang ingay diyan? Bakit wala sila rito? Hindi ba sila pumunta sa templo ng Dragon? Panginoong Dragon. Kanina lang, sa labas, ilang magsasaka ang nagkakagulo. Inasikaso na sila ng mga bantay. Wala kang dapat alalahanin. Arturo. Arturo, ikaw ay nasa mundong ito ng mga mortal naghahanap ng mahigit 1 taon na. Wala pa ring balita kay Serena? Arturo. Hindi naman sa gusto kitang pigilan. Pero alam mo, ang palasyo ng Dragon ay hindi maaaring mawalan ng pinuno kahit isang araw. Kung hindi ka babalik agad, ang palasyo ng Dragon ay magkakagulo. Arturo. Ang iyong ama at ako ay nagpatawag din ng mga puwersa mula sa malayo at malapit upang hanapin si Serena.
pero wala talagang balita. Baka, si Serena talaga ay... Baka si Serena talagang patay na. Hindi mo pwedeng, para sa isang babaeng mortal, iwanan ang buong angkan ng dragon, di ba? Imposibleng patay siya. Siya ang asawa ko. Siya ang Reyna Dragon ng langit at lupa. Kung buhay, gusto ko siyang makita. Kung patay, gusto kong makita ang kanyang katawan. Ikaw, Kung hindi ko mahanap si Serena, hindi ako aalis sa mundong ito ng mga mortal. Tungkol naman sa palasyo ng dragon, hinihiling ko kay Ama at kay Ina na pangasiwaang ito para sa akin. Arturo, naku, buti na lang. Buti na lang hindi nalaman ni Panginoong Dragon. May tao ba? Iligtas ninyo ang anak ko. May tao ba? Iligtas siya. Nako, nakakaawa naman, di ba? Alam ko, Subukan natin. Bukas ay ang pista ng templo ng dragon. Kung taos puso ka, baka maantig mo ang Panginoong Dragon. Talaga? Iyon lang ang narinig ko. Salamat, salamat. Pupunta talaga ako bukas. Bakit nandito ka pa? Hindi ba sinabi kong itapon mo siya sa mas malayo? mahal na Panginoon. Halos patay na ang babaeng ito. Walang magandang lugar para itapon siya. Bukas ay ang pista ng templo ng dragon. Kapag bumaba ang Panginoong Dragon at nakita ang mga magsasakang ito na nagkumpol-kumpol sa pintuan ng templo, tiyak na sisihin niya ako. Tapusin na natin ang trabaho. Itapon na lang siya sa ilog sa labas at lunurin, gawin ng malinis. Huwag hayaang may makakita. Mahal na Panginoon, pero maaari bang magdulot ito ng problema? Malapit na rin naman siyang mamatay. Kung may mangyari, ako ang mananagot. Umalis ka na. Huwag hawakan ng anak ko. Walang gagalaw sa kanya. Ikaw, gusto mo bang mamatay? Ililigtas ko ang anak ko. Ang malas naman. Bukas ang pista. Huwag na silang palapitin ulit. Panginoong Dragon, maawa po kayo. Pakiusap, iligtas ang anak ko. Panginoong Dragon, kamahalan yumuyo ko ako ng may taos pusong debosyon. Titiyakin kong maririnig ng mga Diyos ang aking taimtim na panalangin. Tiyak na ililigtas nila ang aking anak. Ikaw, pulubing gutom. Hindi mo ba nakikita kung nasaan ka? Ito ang banal na templo ng Panginoong Dragon at Reyna Dragon. Paano nangahas pumasok ang isang pulubing tulad mo? Hindi ka karapat-dapat na lumuhod at manalangin sa Panginoong Dragon at Reyna Dragon. Huwag mong hawakan ang aking anak. Pakiusap, nakikiusap ako. Hayaan mo akong yumuko sa Panginoong Dragon. Isang pagyuko lang. Mababait na tao, pakiusap, nakikiusap ako. Hayaan ninyo akong yumuko sa Panginoong Dragon. Hayaan ninyo akong matapos ang pagyuko. Magpapasalamat ako sa inyong lahat, pakiusap, nakikiusap ako. Nakakaawa siya. Sa kanyang edad, kailangan pa niyang alagaan ang kanyang anak na walang malay. Hayaan mo na siyang yumuko. Wala namang masama. Oo, tagapagbantay ng templo. Mag-ipon kayo ng mabuting karma. Gusto mong manalangin? Sige, isang pagyuko, 100 piso. Kaya mo bang bayaran? Lumuhod ng 1 beses, 100 piso. Kaya mo bang bayaran iyan? Ginang, kunin mo. Mag-aambag ako ng 100 piso. Magbibigay din ako ng kaunti. Sali ako. Salamat. Salamat, mababait na tao. Ako, si Marta, ay magtatrabaho na parang kabayo. At babayaran ko kayong lahat. Kaunti lang? Sapat lang para sa isang pagluhod. Lumuhod at lumabas. Panginoong Dragon, kamahalan,
Ang Reyna Dragon, pakiusap, iligtas mo ang aking anak na babae. Ang estatwa ng Reyna Dragon ay sira. Siya iyon. Siguro itong matandang babae ang nagpagalit sa Reyna Dragon, tama? Ulubi lang siya. Akala niya karapat dapat siyang lumuhod sa harap ng Reyna Dragon. Pinaparusahan tayo ng Reyna Dragon. Ang lakas ng loob mo. Naglakas loob kang dungisan ng estatwa ng Reyna Dragon. Ngayon, ako ay isasagawa ang parusa ng Reyna Dragon. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang mangyayari. Panginoong Dragon, Tinatanong kita, bakit mo sinaktan ang babaeng lampas 50? mahal na Panginoon, pakinggan mo ako. Ang babaeng ito na nilapastangan ang rebulto ng Reyna Dragon, ulubi siya. At nang siya'y lumuhod para manalangin, biglang nabasag ang rebulto, kaya malinaw na nagalit ang Reyna Dragon. Ako ay nagpapatupad ng parusa ng Reyna. Mahal na Panginoon, hindi ko sinasadya. Gusto ko lang iligtas ang aking anak na babae. Ginastos ko lahat ng pera ko at ibinigay lahat ng meron ako sa tagapagbantay ng templo. Pero minsan lang niya ginamot at pagkatapos ay tumigil. Ang aking anak na babae ay walang malay pa rin, kaya pakiusap, mahal na Panginoon, nakikiusap ako sa iyo. Sino ito? Ito ang aking anak na babae. Siya ay may sakit at matagal na. Dinala ko siya sa bawat klinika sa bayan ng malinis na tubig, at lahat sila ay nagsabing hindi nila siya mapapagaling. Ang tagapagbantay ng templo lang ang nagsabi na magagamit niya ang mahika para iligtas siya, pero napakamahal at isinanla ko lahat ng kaya ko. Panginoong Dragon, ang mga taong katulad niya, hindi karapat-dapat na dungisan ang iyong mga kamay, kaya itatapon ko sila ngayon din. Bilang isang taong may pananampalataya, dapat kang mahabag dahil ang pagliligtas ng buhay ay tungkulin mo. Bakit ka kumukuha ng pera bago magligtas ng tao? Bukod dyan, ibinigay ng babaeng iyon ang lahat niya. Ngunit minsan mo lang siyang iniligtas at pagkatapos ay tinalikuran mo siya. Panginoong Dragon, patawarin mo ako. Ako, hindi ko talaga dapat ginawa iyon. Ngunit, ang babaeng iyon ay may malubhang sakit. Ang kanyang kaluluwa ay halos nagkawatak-watak na. Mahina ang aking mahika. Wala talaga akong kapangyarihan upang iligtas siya. Naniningil lang ako ng pera para pigilan sila. Mahal na Panginoon, pakiusap, nakikiusap ako, iligtas mo ang aking anak na babae. Noong lumuhod sa harapan ko ang babaeng iyon, bakit ako nakaramdam ng pagkahilo? Bakit ang babaeng ito ay nagbibigay sa akin ng napakalakas na pakiramdam ng pamilyar? Serena. 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 Kaya pala kanina, nang lumuhod siya sa akin, nahilo at nahihilo ako, at sumikip ang dibdib ko. Ang likas na kaayusan, isang biyanan na lumuluhod sa kanyang manugang na lalaki, ay hindi mapapatawad ng langit. Tatanungin kita, sino ba ang nanakit sa inang iyon at sa kanyang anak? Panginoong Dragon, ako po, mahal na Panginoon. Itong kaawa-awang ina at anak ay naglakas loob na pumasok sa templo ng Dragon at nilapastangan ang banal na imahe. Ako mismo ang nagturo sa kanila ng leksyon. Tungkulin ko iyon, Panginoong Dragon, ang mga magsasakang ito ay nanggulo sa inyo. Panginoong Dragon, nakialam din ako. Ako ang unang humila sa kanila palabas. Hinampas sila ng tagapagbantay ng templo, at ako ang nag-abot ng latigo. Ako din ang nagtaboy sa kanila. Tagapagbantay ng templo? Paano mo nagawa ito? Ang ina at anak na iyon ay sadyang kaawa-awa na. Eksakto. Sinusubukan niyang iligtas ang kanyang anak at naubos ang kanyang ipon. Hindi ka tumulong. Sige, pero binugbog mo pa sila. Nasaan ang katarungan? Ano ang alam mo? Ang dalawang babaeng ito ay hamak at mababa. Nagkunwari silang mahirap, pumasok ng palihim sa templo ng Dragon para lang magnakaw. Binugbog ko sila upang linisin ang pamilya para sa Panginoong Dragon.
Kapal ng mukha! Anong tapang mo? Panginoong Dragon, pakiusap kumalma ka. Ang ina at anak na ito ay talagang walang galang. Isang matandang pulubi, isang hangal na babae. Naglakas loob silang pumasok sa templo ng Dragon at dinungisan ang rebulto ng Reyna Dragon. Naghahanap lang sila ng kamatayan. Oo, Panginoong Dragon, hindi mo alam, ang pulubing si Marta ay nagnakaw din ng mga bagay mula sa templo. Isang taong katulad niya, maging ang kanyang kamatayan ay dudungis sa lupa ng templo ng Dragon. Paano mo nagawa? Tratuhin ang aking asawa ng ganyan. Karapat dapat kang mamatay ng 1,000 kamatayan. Tama si Panginoong Dragon. Ang dalawang babaeng ito naglakas loob na dungisan ang rebulto ng Reyna Dragon. Talagang karapat dapat silang mamatay. Panginoong Dragon, hindi na kailangang magalit. Matutulungan kita na ayusin ito. Isang salita lang mula sa iyo, Panginoong Dragon, at agad kong aayusin ang ina at anak na ito minsan at para sa lahat. Gagawin ko itong malinis nang hindi madudumihan ang iyong mga kamay. Ang tanging hinihiling ko ay na ikaw, Panginoong Dragon, magpakita ng awa at pahintulutan mo ako na umakyat sa langit. Panginoong Dragon, gusto ko ring maglingkod. Gusto ko ring sumali. Gusto ko. Ikaw gustong umakyat sa langit? Oo. Gusto ko, Panginoong Dragon, na dumaan sa apoy at tubig. Inumin ang alak na ito at magkakaroon ka ng immortalidad at aakyat sa langit. Salamat, Panginoong Dragon. Inumin mo ang tasang ito ng alak at magkakaroon ka ng immortalidad at aakyat sa langit. Salamat, Panginoong Dragon. Panginoong Dragon, Paano nangyari ito? paano tayo napunta sa ganito? Buksan mo ang iyong mga mata at tumingin. Tingnan mong mabuti. Ito ang aking asawa, ang Reyna Dragon, Serena. At itong matatanda ay ang aking biyenan na babae, ang sariling ina ng Reyna Dragon. Panginoong Dragon, Reyna Dragon, biyenan, ako, bilang isang taong may pananampalataya, dapat may kabutihan ka sa iyong puso at tumulong sa mga nangangailangan, ngunit ikaw ay sakim sa pera at kita, tumatangging iligtas ang namamatay. At kahit sa isang walang magawang ina at anak na babae, ginamit mo ang mga kamao at sipa at sinubukan mong patayin sila. Kayong dalawang guwardiya tuluyan pang tumulong sa malupit na iyan, na hindi mapapatawad. Mula sa araw na ito, mabubuhay ka sa katawan ng asong ito, mananatiling buhay, immortal at hindi mamamatay. Magpakailanman na gumagapang sa lupa at magpakailanman na hinahamak. Dahil ito ang iyong parusa. Panginoong Dragon, ang Panginoong Dragon ay nagpakita. Pagpalain mo kami, Reyna Dragon. Dragon, narito ang Panginoong Dragon. Pagpalain kami ng kamahalan. Wala pa ring senyales. Serena, kailangan mong magtiis. Naghihintay si nanay sa iyo. Mahal na Panginoon. Hindi, Panginoong Dragon. Ang anak ko, siya. Marta, huwag kang mag-alala. Wala na sa panganib si Serena. Matagal na siyang mahina. Kailangan niya ng panahon para makabawi. Buti naman. Ginang Reyes, Marami kang pinagdaanan sa mga nagdaang taon. ito, munting bagay mula sa palasyo ng Dragon. Para kay Serena at sa iyo. Tama. Mula ngayon, bahagi ka na ng pamilya ng palasyo ng Dragon. Wala nang mahihirap na panahon para sa iyo. Ito. Masyado ito. Hindi ako karapat-dapat dito. Hindi ko ito matanggap talaga. Marta, ikaw ang ina ni Serena. Kaya ikaw na rin ang aking ina. Karapat-dapat ka nito. Ginang Reyes, huwag kang tumanggi. Halika, bakit hindi ka muna magpalit? Tingnan mo kung bagay. Nanay, Naku, Ginang Reyes, napakaganda mo. Sa pagpapagandang ito, mukha kang mas bata ng 20 taon. Salamat. Salamat, Panginoong Dragon. Salamat, Ginoong at Ginang Dragon. Nanay. Serena, gising ka na. Sa wakas, gising ka na.
Nanay. Anong nangyari sa iyong mga kamay? Wala yan, nanay, wala. Basta gising ka. Yun lang ang mahalaga. Hindi. Alam ko lahat. Kahit nawala ako sa malay tao. Naramdaman ko. Lahat ng ginawa mo. Binuhat mo ako sa mga lansangan. Yumuko ka para humingi ng gamot. At isinangla mo ang pulse ares at ang kwintas. Nanay, isa akong walang utang na loob na anak na babae. Serena, inumin mo muna ang iyong gamot. Ito ang sabaw na nagliligtas buhay ng palasyo ng dragon. Mabuti ito para sa iyong kalusugan. Ang aking manugang na babae ay gising na. Kahanga-hanga. Ito ang mga itinatanging halamang gamot ng palasyo ng dragon. Lahat para gumaling ka. Oo. Alagaan mo ang iyong sarili. Gumaling ka agad. Oh, mabuti. Mas lalo kong nagugustuhan si Serena. Siya talaga ang manugang na babae ng angkan ng dragon. Serena, kapag ganap ka ng gumaling, kailangan mong ipagpatuloy ang ating lahi para sa angkan ng dragon sa lalong madaling panahon. Ang iyong ama at ako ay naghihintay ng balisa. Masigasig na umaasa para sa isang apo na dragon. Nanay, katatapos lang ni Serena. Oh, sinasabi ko lang ng maaga. Sige, iiwan ko kayong dalawang magkasintahan. Serena, hindi na kita pahihirapan muli. MMHMM. Serena, noong panahong iyon, ano ba talaga ang nangyari? Serena, noong panahong iyon, ano ba talaga ang nangyari? Bakit ka nawala sa templo ng dragon? Noong dumating ako roon, wala ka na. Noong araw na iyon, Ricardo, Marta, at Vivian. Itinuhog nila ang aking ina at ako sa mga bato at pinalubog kami sa ilog. Nalunod sa lawa. Nagpumiglas kami ng aking ina sa nagyayelong tubig. Akala ko, hindi na kita makikita pang muli. Mamaya, nasagip kami, ngunit tumama ang aking ulo. At nanatiling walang malay. Dinala ako ng aking ina sa paglalakbay, hanggang ngayon. Ano? Isang ama ay nilulunod ang sariling anak na babae, at ang babaeng iyon at kapatid sa ama ay napakasama. Talagang kasuklam-suklam. Sa sariling anak na babae at legal na asawa, gumagawa siya ng ganitong kalupitan. Hindi mapapatawad ng langit ang mga ganyang tao. Ay hindi karapat-dapat mabuhay sa mundong ito. Ricardo, Marta, Vivian, at si Carlos. Ama at ina, ang ginawa ng mga taong ito ay lampas sa kung ano ang mga batas ng tao ay maaaring parusahan. Inilagay nila si Serena sa koma sa loob ng 1 taon. Pinagdusa ng labis ang aking biyenang babae at halos patayin ang Reyna Dragon. Aking ipaghihiganti si Serena at ang aking biyenang babae. Ganyan dapat. Arturo, Sige at gawin mo. Nasa likod mo ang buong palasyo ng dragon. tama. Ipaalam sa mga kontrabida na ang kasamaan ay babayaran. Serena, magpahinga at gumaling ka ng mabuti. Iwan mo na sa akin ang iba. Oh, Panginoong Dragon, espesyal na inanyayahan ang aming pamilya Reyes para dumalo sa kasal. Napakalaking karangalan ito. Ito ay dahil sa magandang kapalaran ng aking manugang na si Carlos. Tama. Kung hindi dahil sa aming Vivian na napangasawa ang Duke, wala tayong pagkakataong dumalo sa kasal ng Panginoong Dragon at ng Reyna Dragon. Medyo enggrande ang okasyon. Pero sino kaya ang mapalad na maging Reyna Dragon? Marahil anak ng isang maharlika, sadyang pinalad. Ang Reyna Dragon ay natural na pinili. Paano siya maihahambing sa mga pangkaraniwang babae? Kinang, huwag mainggit. Maligayang pagdating ng Reyna Dragon. Tingnan mo ang figura niya. Medyo maganda siya. Pero gusto kong malaman kung ano ang itsura niya. Mga abay lang pala sila. Kahit ang mga alipin ay napakagaganda ang kasuotan. Ipinapakita nito na ang kapangyarihan ng palasyo ng dragon ay kahanga-hanga. Maligayang pagdating, Amang Dragon. Maligayang pagdating, Reyna Ina. Diyos ko! Ang dating Panginoon at ang mga mamamayan ng dragon ay personal na dumating.
ang mga ninuno ng ating pamilya Reyes ay talagang nag-aalaga sa atin. Ngayon ay masayang araw para sa aking anak, ang Panginoong Dragon at ang Reyna Dragon. Ang aking anak at ang Reyna Dragon ay tapat sa isa't isa, kaya ipinaayos niya ang templo ng Dragon at ginintuan ang kanyang estatwa bilang pasasalamat sa langit at lupa. Ang Reyna Dragon ay dumaan sa napakaraming pagsubok, ngunit sa wakas ay nakabalik na siya. Simula ngayon, ang angkan ng dragon at ang mundong mortal ay mamumuhay ng payapa. Iyon, ang mukhang iyon ay parang Ang estatwa ng Reyna Dragon na ito ay talagang pamilyar. Parang eksaktong kamukha si Serena, ang panganay na anak na babae ng pamilya Reyes, na inialay noong araw. Hindi maaari. Matagal na siyang patay. Paano magiging Reyna Dragon ng isang patay? Tiyak na nagkamali sila sa pag-ukit. Hindi ito maaaring si Serena. Matagal na siyang patay. Imposibleng si Serena yan. Matagal na siyang namatay. Kahit nabuhay siya. Paano naman ang isang babaeng inialay? Maging Reyna Dragon? Nakakatawa. Tama. Ang Reyna Dragon ay isang banal na figura. Paano naman siya ang maging iyon? Makatwiran yan. Si Serena ay nagpakasal sa isang mangingisda. Basta isang ukit na kamukha niya. Maraming kamukha sa daigdig ng mga mortal. Dumating na ang Reyna Dragon! Masasabi ko, tingnan mo ang perlas na ito. Ang pagpapabor ng Panginoong Dragon para sa Reyna Dragon ay talagang walang katulad. Isang silangang perlas ng ganitong kalidad. Sa lahat ng aking taon, hindi pa ako nakakita ng ganoon. Oh, sa tingin mo maganda ang perlas na ito? Maganda. Maganda, isang kayamanan ng mundo. Pagkatapos, bibigyan kita ng pagkakataon. Kumagat ka. Tingnan kung ito ay totoo o peke. Ang perlas. Totoo ito. Ricardo, kilala mo pa ba ako? Patawarin mo ako, kamahalan. Galing ka sa langit. Paano namin, mga mortal, makikilala ka? Pero ang iyong mga perlas, ang mga ito ay talagang bihirang kayamanan. Ang Reyna Dragon ay tunay na pinagpala upang makatanggap ng gayong pabor mula sa Panginoong Dragon. Tiyak, kamahalan, galing ka sa marangal na pamilya. Upang maging karapat-dapat sa ganoong marangal na figura gaya ng Panginoong Dragon. Hindi rin ako mula sa isang marangal na pamilya. Mga pangkaraniwang tao lang. Nagbibiro ka, kamahalan. Upang pakasalan ang Panginoong Dragon, paano ka magiging pangkaraniwan? Para doon, pinasasalamatan ko ang aking mahal na ama at mahal na kapatid na babae. Narinig ko na ang pamilya Reyes ay may 2 anak na babae. Bakit isa lang ngayon? Kamahalan, baka hindi ninyo alam. Ako talagang nagkaroon ng panganay na anak na babae na nagngangalang Serena. Ngunit ang walang utang na loob na anak na babae ay nakipaghiwalay sa akin noon pa at wala na kaming komunikasyon. Bukod dito, namatay siya maraming taon na ang nakalipas. Hindi na kailangang banggitin. Sa masayang araw na ito, huwag na natin siyang banggitin. Itigil na. Eksakto. Ang hamak na iyon. Patay na si Serena. Patay na patay. Kamahalan, huwag mong hayaan na siya masira ang iyong kalooban. Patay. Nakita mo ba siyang mamatay sa sarili mong mga mata? Siya ay, siyempre patay. Mukhang gusto mo talaga siyang patay. Patay na siya, siyempre. Mukhang gusto mo talagang mamatay siya. Kamahalan, pakiusap unawain ninyo. Ang babaeng iyon, Serena, hindi siya naging kontento sa bahay. Noong panahong iyon, siya ay inihandog sa Diyos ng ilog. Sino ang nakakaalam kung aling matandang mangingisda ang kumuha sa kanya? Maagang nag-asawa sa isang mahihirap at mabahong mangingisda. Narinig ko na nabaliw siya pagkatapos. Tama lang sa kanya dahil wala siyang kwenta. Oh. Ang pangalawang anak na babae ay nagpakasal sa duke. Ang panganay na anak na babae ay nagpakasal sa isang matandang mangingisda. Ang pagtrato ni Ginoong Ricardo sa kanyang 2 anak na babae, pagdating sa kanilang mga kasal, ay parang gabi at araw. Kamahalan, ang Reyna Dragon ay matalino.
Ang bunsong si Vivian ay may kultura at makatuwiran, mabuti at maayos. Siya lang ang karapat-dapat sa Duke. Tungkol naman sa panganay na anak na babae na si Serena, magaspang at bulgar. Walang utang na loob. Ang pagpapakasal sa isang mangingisda ay higit pa sa karapat-dapat sa kanya. Tama si ama. Ang kapatid kong iyon ay hindi kailanman naging kaaya-aya noong bata. Matigas ang ulo at tanga. Napunta sa ganoong kalagayan, siya mismo ang may kasalanan. Eksakto. Ang babaeng iyon ay hindi karapat-dapat kahit nalinisin ang sapatos ng Reyna Dragon. Tama na. Itaas ninyo ang inyong mga ulo. Tingnan ninyo ng mabuti at matagal. Makita kung sino talaga ako. Itaas ang inyong mga ulo. Tingnan ninyong mabuti, at tingnan kung sino talaga ako. Serena? Ikaw? Hindi ka ba patay? Paano ka nabubuhay pa? Imposible. Talagang imposible. Malinaw naming Iba ka talaga. Ang mabuhay ay isang bagay, pero nakuha mo pang pumasok ng palihim sa kasal ng Reyna Dragon at ng Panginoong Dragon. Lahat ng tao sa kasal na ito ay mayaman o makapangyarihan. Ano sa tingin mo ang iyong sarili? Lumabas ka! Sabi ko, lumabas ka! Huwag kang maglakas loob na dumihan ang sahig ng templo ng Dragon. Serena, pinapayuhan kitang maging matalino. Umalis ka na ngayon. Kung hindi, aalertuhan mo ang Panginoong Dragon at malalagay ka sa malaking problema. Mukha talaga siyang pamilyar. Sa tingin ko siya si Serena mula sa pamilya Reyes. Pero sinasabing siya ang Reyna Dragon. Nakakatawa iyan. Lahat tingnan ninyo. Itong babaeng walang hiya. Sumasama siya sa templo ng Dragon nang walang bayad. Hindi siya inanyayahan. Walang imbitasyon. Siya ay isang manloloko. Sino ang nagsabing hindi ako inanyayahan? May imbitasyon ka? Ipakita mo sa amin. Vivian, magaling ka talagang baluktutin ang katotohanan. Hindi ako pumasok ng walang paanyaya sa kasal na ito. Kayo ang may masamang loob sa akin. Tinatawag akong basura. Sinasabing wala akong lugar dito. Nakatayo ako rito dahil may dahilan. Dahil ako ang nobya ng kasal na ito. Ako ang Reyna Dragon. Ako ang Reyna Dragon. Siya ba talaga ang Reyna Dragon? Hindi ko alam. Wala pang nakakita sa Reyna Dragon. Pero may suot siyang korona at damit na phoenix. Nakatayo siya dito. At hindi siya pinalayas ng mga tagapaglingkod. Huwag kayong maniwala sa kanya. Siya ay isang handog lamang mula sa pamilya Reyes para sa Diyos ng Ilog. Kahit na swerte siyang nakaligtas, imposibleng naging asawa niya ang Panginoong Dragon at naging Reyna Dragon, ang isang babaeng inihandog. Gugustuhin ba siya ng Panginoong Dragon? Katawa-tawa. tama. Ang Panginoong Dragon ay isang makalangit na nilalang. Bakit naman siya magpapakasal sa isang katulad niya? Serena, iminumungkahi ko na lumuhod ka at umamin ngayon din. Ang pagpapanggap bilang Reyna Dragon ay isang krimen na may parusang pagbitay sa buong pamilya. Hindi lang ikaw, kundi ang buong pamilya nating Reyes ay madadamay dito. 3 taon na ang nakalipas. Noong nilunod mo ako sa lawa, hindi mo naisip na mali ang pumatay. Ngayon natatakot ka. Tumahimik ka, babae. Dapat namatay ka na 3 taon na ang nakalipas. At ngayon, naglakas loob ka pang magpakita at manloko. Pupunitin ko ang bibig mo. Ikaw, sinaktan mo ako? Ang sampal na ito ay dahil ninakaw mo ang aking kasunduan sa kasal 3 taon na ang nakalipas at pinaalis mo ako para mamatay. Ang sampal na ito ay dahil itinuring mo ang aking ina na parang alipin at pinahirapan mo siya sa loob ng 3 taon. At ang ikatlong sampal ay dahil sa mga kalokohang sinabi mo na iniinsulto ang Reyna Dragon. Gayunpaman, ang pagsak sa basurang katulad mo ay nadudumihan lang ang aking mga kamay. Pero, ang pagsuntok sa basurang tulad mo ay hindi bagay sa akin. Lintik na babae, ang tapang mong saktan ang anak ko. Ginoo, tingnan ninyo siya. Nababaliw na siya. Serena, ikaw, wala kang utang na loob. Naglakas loob kang manakit ng tao sa publiko. Mga bantay, hulihin siya. Ito ang tinatawag mong pagtataksil, Ricardo. Ang ginawa mo sa akin at sa aking ina, lahat ng iyon, ay 1,000 beses na mas masahol pa sa ilang sampal. Walang halaga ang mga sampal na ito. 3 taon na ang nakalipas. Ang iyong asawa at anak na babae ay nagsabuatan upang mandaya sa pagguhit ng palabunutan at ninakaw ang kasunduan sa kasal na nararapat sa akin.
At ipinadala ako upang maging handog sa Diyos ng ilog. Ang aking ina ay lumuhod at nagmakaawa, ngunit sinipa mo siya palayo. 1 taon na ang nakalipas, sa takot sa mga kahihinatnan. Itinakda mo ako at ang aking ina ng mga bato, at nilunod kami sa lawa noong gabing iyon. Sinubukan ng aking ina na iligtas ako, at muntik nang mamatay sa ilog. Nawala ako sa aking sarili ng 1 taon. Dinala ako ng aking ina sa paglimos sa mga lansangan. Nagtatapon ng dumi at nagsusungkit ng mga ligaw na halaman. Lumuluhod para humingi ng tulong medikal. Ikaw, Vivian, patuloy mo akong tinatawag na sweetheart, at sinasabi na hindi ako karapat-dapat na narito. Pero ano ka? Ang iyong mga kamay ay may bahid ng dugo, at tinatapakan mo ang buhay ng iyong sariling laman at dugo. Manahimik ka. Papatayin kita sa pambubugbog. Walang utang na loob na anak. Nanay. Nanay, Anong ginagawa mo rito? Narito ako dahil ako ngayon ang ina ng Reyna Dragon, ang biyenan ng Panginoong Dragon. nawawala ka ba sa iyong isip, Bienan? Isang matandang pulubi na nangongolekta ng tirang pagkain? Karapat-dapat ka bang maging biyenan ng Panginoong Dragon? Tama? Baliw ka sa paghahangad ng posisyong opisyal. Gugustuhin ka ba ng Panginoong Dragon na maging biyenan niya? Ang matandang bruhang ito ay malamang na sobrang takot at nagsasalita ng walang kuwenta. Tigilan mo na ang pagsasayang ng mga salita sa kanya. Mga bantay. Igapos ang 2 loko-loko at lunurin sa pond. Anong lakas ng loob mo? Ako ngayon ang biyenan ng Panginoong Dragon. Sino ang may tapang na humawak sa akin? Sinasabi mo pa ring ikaw ang biyenan ng Panginoong Dragon? Hindi mo pa nga nakita ang Panginoong Dragon? Kaya mangarap ka na lang. Ano pang hinihintay mo? Hindi mo ba narinig ang utos ni Ginoo? Igapos ang 2 babae at itapon sa ilog. Hindi pa ba sapat ang 1 beses, Ricardo? Gusto mo akong lunurin sa 2 pagkakataon. Kahit ilang beses, karapat-dapat ka. Hindi ka dapat isinilang. Gawin na. Narito ang Panginoong Dragon. Panginoong Dragon, sa wakas nandito ka na. Pumunta ako rito para magreklamo. Tungkol saan? Ang babaeng ito ay si Serena. Siya ang walang utang na loob na anak na pinalayas ng pamilya Reyes. Ang kapal ng mukha niya. Naglakas loob siyang magpanggap bilang Reyna Dragon. Pumuslit siya sa templo ng Dragon para manloko ng mga tao. Iyan ay isang maluhang krimen. Panginoong Dragon, parusahan mo siya ng mabigat. Oo, Panginoong Dragon. Huwag mo siyang palampasin. Isang manloloko lang siya. Panginoong Dragon, 3 taon na ang nakalipas. Inihandog siya sa Diyos ng ilog. Diyos lang ang nakakaalam kung saan siya gumapang pabalik. At nagpapanggap pa rin siyang Reyna Dragon. Mukhang gusto na niyang mamatay. Panginoong Dragon, humihiling kami na hatulan mo ng wasto. Ang babaeng ito ay walang mabuting balak. Kung hindi mo siya parusahan ng mabigat, masisira ang reputasyon mo at ng Reyna Dragon. Panginoong Dragon, itong si Serena ay matagal nang pumutol ng ugnayan sa aming pamilya Reyes. Para sa kanyang mga krimen, Panginoong Dragon, huwag mong isangkot ang pamilya Reyes dito. Biktima rin kami. Tapos na? Magsalita. Tapos na ako. Kung gayon, itaas ninyo ang inyong mga ulo at tingnan ninyong mabuti. Kung sino talaga ang inyong niluluhuran. Ikaw ang mangingisdang iyon. Sino ba talaga ang inyong sinasamba? Ikaw yung mangingisda. Nagtataka ako kung sino yon. Kaya ikaw pala, mabahong mangingisda. Aba, isang mangingisda. Isuot mo ang damit dragon at akala mo ikaw na ang Panginoong Dragon? Nakakatawa yan? Sige, kaya kayong dalawa ay nagpapanggap. Ang isa sa inyo ay nagpapanggap na Panginoong Dragon at sinusubukang lokohin ako. Alam ko na. Paano naging Panginoong Dragon na nagpakasal sa babaeng tulad ni Serena, kaya sila ay 2 manloloko? Ang kapal ng mukha mo. Naglakas loob kang manloko sa templo ng Dragon. Ikaw, isang mahirap na mangingisda na mabaho ang isda. Kahit naka-dragon robe, hindi ka mukhang prinsipe. Nahuli ka ngayon. Saan mo akala makakatakas ka? Mga bantay, hulihin ang 2 ito na manloloko. Kunin sila, ipakulong sila para matinding parusa. Sige, ano pang hinihintay ninyo? 2 manloloko lang sila. Magpapakita ba ang Panginoong Dragon ng ganun kadali? Tingnan ninyo sila. Kahit naka-dragon robe, hindi siya mukhang prinsipe. Sino ba ang akala nilang niloloko nila? Tama ang aking biyenan. Ang 2 manloloko na ito ay puno ng butas. Tapos na ba kayo? Malayo pa. Makukulong ka, babae.
Tama na. Tama na. Lumilitaw ang Panginoong Dragon. Isang ilusyon. Lahat ito ay ilusyon. Huwag kayong magpaloko. Ginang, pakiusap tumigil ka. Manahimik ka. Kayo dalawang manloloko. Kahit magpanggap kayo, hindi nito babaguhin ang katotohanan na kayo ay mga manloloko. Hindi pa rin kayo naniniwala? Ikaw ang Panginoong Dragon. Kung gayon, tiyak na nahipnotismo ka ng halimaw na si Serena. Oo, tiyak na gumamit siya ng maitim na mahika. 1000 taon akong gumala sa mga dagat. At sa tingin mo, ang isang mortal na babae ay makakapagpaakit sa akin? Kung gayon, bakit mo siya pinakasalan? Basura siya! Kung sino ang pakakasalan ko, ay wala kang pakialam. May iba pa ba akala ninyo ay nasa ilalim ako ng mahika? Vivian, may iba ka pa bang sasabihin? Sino pa ang nag-aakalang niloloko ako? Vivian, may sasabihin ka pa ba? Ikaw talaga ang Reyna Dragon? Richard. Ngayon ka lang nagtanong. Pero 3 taon na ang nakalipas, noong itinali mo ako sa isang bolsa, para ihandog sa Diyos ng ilog. Tinanong mo ba ako? 1 taon na ang nakalipas. Noong ikaw at ang iba ay nilunod ako sa lawa. Sumigaw ako ng tulong sa tubig. Nakarinig ka ba ng kahit isang salita? Ako. Hindi ka. Palagi mo akong itinuring na isang disposable pawn. Basura. Isang sinumpang babae. Ano kung ikaw ang Reyna Dragon? Ang babaeng tulad mo ay naging Reyna Dragon sa pamamagitan ng pag-akit sa Panginoong Dragon. Walang hiya. Itong latigo ay para turuan ka ng iyong lugar. Ang asawa ko, ang Reyna Dragon, Serena. Sino man ang magsalita ng walang galang muli, ipapamukha ko sa kanila na manalangin sila para sa buhay at manalangin para sa kamatayan. Mabuhay ang Panginoong Dragon. Mabuhay ang Reyna Dragon. Vivian, may sasabihin ka pa ba? Ricardo, Nandito ako. bilang ulo ng pamilya, nabigo kang turuan ang iyong anak na babae. Iniingatan mo ang iyong kerida at pinagmalupitan ang iyong asawa. At ikaw mismo isinakripisyo ang sarili mong anak na babae, pinalunod siya sa lawa. Hindi, mapapatawad ng langit. Ihahatol kita na ipatapon sa palasyo ng dragon bilang isang utusan, maglilinis ng sahig sa loob ng 100 taon, at pagkatapos ay mahulog sa kaharian ng hayop, maging baboy sa 3 buhay, katayin ng iba. Maging baboy. Katayin ng iba. Marta, Panginoong Dragon, maawa ka. Pakiusap, Panginoong Dragon, maawa ka. ikaw, bilang isang kerida, walang respeto, naghasik ng gulo, pinasama ang legal na asawa, at ang tunay na tagapagmana, at may mabagsik na puso, ihahatol kita na ipatapon sa kaparangan, bilang alipin sa loob ng 100 taon. Pagkatapos ay itatapon ka sa kaharian ng hayop, maging baboy sa 3 buhay, katayin ng iba. Hindi, ayokong maging baboy. Panginoong Dragon, maawa ka. Hindi. Ako ang dukesa. Hindi mo pwede. Vivian, Hindi. ninakaw mo ang kontrata ng kasal ng iyong ate at kinuha ang kanyang buhay. Paulit-ulit mong sinubukang patayin ang Reyna Dragon at naging bastos ka na iniinsulto ang Panginoong Dragon. Ihahatol kita, nasirain ang iyong mukha, na ipatapon sa kaparangan at huwag nang bumalik sa gitnang kapatagan. Hindi mo pwede. Ang asawa ko ay ang Duke. Panginoong Dragon, wala akong kinalaman sa kanya. Wala akong ideya sa ginawa niya. Mukha ko. Ang mukha ko. Saan ka pupunta? Bitawan mo ako. Ako ang Duke ng mundong mortal. Hindi ako sakop ng palasyo ng dragon. Wala kang karapatang humatol sa akin.
Tama, tama. Ang manugang ko ay ang Duke ng mundong ito. Walang pakialam ang Panginoong Dragon dito. Manugang, puntahan mo ang hari ng mabilis. Iligtas mo kami. Carlos, iligtas mo ako. Panginoong Dragon, iginagalang ko kayo bilang isang Diyos. Ngunit ang mga bagay sa mundong mortal ay pinamamahalaan ng batas ng hari. Hindi mo ako pwedeng galawin. Kahit ang Panginoong Dragon ay dapat sumunod sa batas. Ha? Tama si Carlos. Hindi kanya pwedeng galawin. Sa utos ng langit, ang hari ay naguutos. Natuklasan ng investigasyon na si Carlos, ang dating Duke, ay inabuso ang kanyang kapangyarihan para sa pansariling pakinabang, nakipagsabuatan sa mga lokal na opisyal, pinahirapan ng mga tao, at nagdulot ng sakuna sa bansa. Ang ebidensya ay tiyak. Mula sa araw na ito, ang kanyang titulong Duke ay binawi. Siya ay ibinaba sa pagiging pangkaraniwang tao at hindi na muling maibabalik. Kaya ipinag-uutos. Hindi pwede. Imposible ito. Paano nagawa ng hari? Sinaktan mo ako. Karapat dapat sa'yo iyan. Kasalanan ng pamilya Reyes ang lahat. Kung hindi dahil sa iyo, ako, ang Duke, hindi kailanman maaalis ang aking titulo. Wala kang iniwan sa akin. Sinisisi mo ako? Hinahabol mo ang pera ng pamilya Reyes mula pa sa simula. Pinilit mo akong kumuha ng pera mula sa aking pamilya para suportahan ang pamilya de la Cruz. Ngayong nagkamali ang lahat, isinisi mo lahat sa akin. Sino ka ba sa tingin mo? Hinahabol ko ba ang pera ng pamilya Reyes? Ang maliit na kayamanan ng pamilya Reyes hindi tatagal sa akin ng ilang araw. Vivian, kung hindi mo gusto ang aking titulo bilang Duke, pakakasalan mo ba ako? Alam kong anong mga pakana ang ginagawa mo. Tay, ikaw na walang utang na loob. Nagmakaawa kang pakasalan ako at ngayon tinalikuran mo ako. Serena, pabayaan mo na sila. Serena, huwag mo silang pansinin. Siya iyon. Ang babaeng iyon ang nag-udyok sa akin. Hindi ko magawa iyon. Siya ang patuloy na nilalaso ng isip ko araw-araw. Sinasabing sina Marta at Serena ay sagabal. Inuutusan akong isakripisyo si Serena. Lunurin siya sa lawa. Ako ay lubusang nabulag. Kalokohan. Ricardo, ikaw mismo ang nagsabi na hindi mo kayang tiisin ang matandang bruhang si Marta. At si Serena ay isang istorbo. Sinabi mo sa akin na pigilan sila. Ngayong nagkamali ang lahat, sinisisi mo lahat sa akin. Walang puso kang hayop. Serena, narinig mo siya. Lahat iyon ay gawa ng babaeng iyon. Pakiusap, patawarin mo ako. Pakiusap, hayaan mo akong mabuhay. Ako pa rin ang iyong ama. At ang iyong asawa. Kapatid, napilitan din ako. Pinilit ako ng Ginoo na gawin iyon. Patawarin mo ako. Cindy, kasalanan ko lahat. Lahat ng kasalanan ko. Patawarin mo ako ngayong minsan. Pakiusap. Patawarin ka? Narinig mo iyon? Pinaratawad niya ako. Bilisan mo. Magmakaawa sa Panginoong Dragon. Patawarin ka ng ganoon kadali? Ang paghihirap na dinanas namin ni Serena, ano ang halaga noon? Aray. Win. Serena, huwag kang matakot. Nandito si nanay. Tulong, bilis, tulong. Nanganganak na ang Reyna Dragon. Bilis, ilapag ang mainit na tubig. Isara ang mga kurtina. Lumabas kayong lahat. Papasok ako para samahan si Serena. Panginoong Dragon, bawal pumasok ang mga lalaki sa silid ng panganganak. Mangyaring maghintay sa labas. Arturo, Huwag mag-alala. Serena, tinutulungan ng langit ang mabuti. Ina, ako, noong nakaraan, nakoma siya ng 1 taon. Hindi pa siya ganap na gumaling. Serena, itulak. Itulak pa ng malakas. Kamahalan. Lumabas na ang ulo ng sanggol. Itulak muli. Lumaha.
Binabati kita, Panginoong Dragon. Binabati kita, Panginoong Dragon. Kambal, isang lalaki at isang babae. Ligtas ang ina at mga anak. Kambal, ang ating palasyo ng dragon ay may tagapagmana na ngayon. Mabuti, mabuti, mabuti! Sa wakas ay may tagapagmana na ang pamilya Au. Panginoong Dragon. Tingnan ninyo. Ito ang munting prinsipe. Ito ang munting prinsesa. Serena, narinig mo ba? May mga anak na tayo. Serena, narinig mo ba? Kambal sila. Mayroon kang isang anak na lalaki at isang anak na babae. Nanay. Narinig ko. Napakasaya ko. Serena, ang galing mo. Malaki ang nagawa mong serbisyo para sa angkan ng dragon. Biyanan, babae. Tungkulin ko ito. Ipasa ang utos na ang buong palasyo ng dragon ay magdiriwang ng 3 araw. Lahat ng mga bantay ay gagantimpalaan. Serena, tingnan mo. Ito ang ating mga anak. Ang ating anak na lalaki ay kamukha mo. Ang ating anak na babae ay kamukha mo rin. Ang liit. Marami kang pinagdaanan, aking Reyna Dragon. Binabati kita, Panginoong Dragon. Binabati kita, munting prinsipe. Binabati kita, munting prinsesa. Binabati kita, Panginoong Dragon. Binabati kita, munting prinsipe. Binabati kita, munting prinsesa. Binabati kita, Panginoong Dragon. Binabati kita, Reyna Dragon. Binabati kita, munting prinsipe. Binabati kita, munting prinsesa. Binabati kita, Panginoong Dragon at Reyna Dragon. Binabati kita, munting prinsipe. Binabati kita, munting prinsesa. Dumating na ang mapalad na sandali. Magsisimula na ang seremonya ng paliligo sa 3 araw. Ngayon, ang angkan ng dragon ay pinagpala ng kambal na dragon. Isasagawa na natin ang seremonya ng paliligo. Manalangin tayo para sa pagpapala ng langit sa ating mga inapo. Hamog ang naglilinis ng alikabok, karunungan ang nagbibigay liwanag. Naway umunlad ang angkan ng dragon, naway magtagal ang kapayapaan magpakailanman. Ang munting prinsipe ay napakatalino. Tiyak na makakamit niya ang magagandang bagay. Hawak ang sansinukob sa kamay. Umahakbang sa 4 na dagat. Ang kapangyarihan ng dragon ay malawak. Ang mga pagpapala ay dumadaloy ng walang katapusan. Hamog ang nagbabasa ng puso. Dalisay at pino na kalikasan. Ang prinsesang dragon ay bumaba sa mundo. Nagdadala ng mga pagpapala sa lahat. Ang munting prinsesa ay ipinanganak na may mapalad na mga tanda. Ang Reyna Dragon ay talagang pinagpala. Burda sa kamay. Mapalad na mga hakbang. Ang prinsesang dragon ay tumatanggap ng biyaya. Naway maging ligtas at maayos ang lahat ng tao. Chloe, narinig mo ba yon? Ang lola ay nananalangin para sa iyo. Puting seda sa pulso, tinataboy ang lahat ng kasamaan. Mula ngayon, naway lagi kang ligtas at maayos. Ang anak na dragon ay pinangalan ng Noah. Ang anak na babaeng dragon ay pinangalan ng Chloe. Binabati kita, Amang Dragon. Binabati kita, Inang Dragon. Binabati kita, munting prinsipe. Binabati kita, munting prinsesa. Inihahandog ang isang puno ng korales. Ang palasyo ng dragon sa timog dagat ay naghahandog ng isang pares ng makinang na perlas. Naway mabuhay ng may pagkakaisa at pagmamahalan ng Panginoong Dragon at Reyna Dragon. Naway tumanda kayo ng magkasama. Ang palasyo ng dragon sa kanlurang dagat ay naghahandog ng 9 na mahiwagang halamang gamot. Nais naming ang munting prinsipe at munting prinsesa ay mahaba at malusog na buhay, malaya sa lahat ng sakit. Ang palasyo ng dragon sa hilagang dagat ay naghahandog ng isang pares ng mahiwagang yelong jade na disk. Naway umunlad ang angkan ng dragon sa maraming henerasyon. Naway maghari ang kapayapaan magpakailanman. Ngayon, tayo ay pinagpala ng kambal na dragon. Halika, uminom tayo para dito. Binabati kita, Amang Dragon! Binabati kita, Inang Dragon! Binabati kita, munting prinsipe, munting prinsesa! Ipahayag ang isang 3 araw na malaking piging sa palasyo ng dragon. Ang lahat sa palasyo ng dragon ay tatanggap ng gantimpala. Kaagad, Ipakalat ang balita. Magpipista ang palasyo ng dragon sa loob ng 3 araw. Bawat isa sa palasyo ng dragon ay gagantimpalaan. opo, mahal na Panginoon.
Bakit ba ako magwawalis ng sahig? Ako naman ang amo ng pamilya Reyes. Ang ulo ng buong sambahayan. Ang babaeng iyon, sa kabilang banda, nakasuot ng ginto at pilak, at mamula-mula ang pisngi. At ako nandito, kumakain ng alikabok at naghihirap. Bilisan mo! Ang Reyna Dragon, dadalhin niya ang munting prinsipe at munting prinsesa sa lalong madaling panahon sa hardin upang makita ang mga bulaklak. Kailangan walang batik ang lugar na ito. Oo, naiintindihan ko na. Bibilisan ko na agad. Isang mambobola na nakasakay sa palda ng kanyang amo. Noong araw, kapag nakikita nila ako, sila yumuyukod at nagmamakaawa. Ang matandang bruhang si Marta ay talagang swerte. Ang kanyang anak na babae ay naging Reyna Dragon. Ngayon siya'y nabubuhay ng maganda dahil sa kanya. At ako, ang amo ng pamilya Reyes, nagwawalis ng sahig. Ako. Kung alam ko lang. Kung hindi ko lang ginawa iyon noon. Ricardo! Nagpapabaya ka na naman. Ano ba ang sinabi ko sa iyo? Ha? Pakiusap. Mahal na Panginoon, huminahon kayo. Sakit lang ng likod ko kanina. Nagpapahinga lang ako. Magwawalis na ako ngayon. Agad-agad. Uy, gwapo. Sakit ng likod. Walang sakit ang likod ko. Ayaw ko lang magwalis. Bakit ako? Cindy. Cindy. Ang Panginoong Dragon. Sa nakalipas na 6 na buwan, si Ricardo Reyes ay naging mas masigasig. Wala ng katamaran. Gumigising siya bago magbukang liwayway araw-araw upang magtrabaho. Sa gabi, siya ang huling nagpapahinga. Nagbibigay pugay ako kay Panginoong Dragon. Tumayo ka. Tumingin ka. Nagbago ka. Ako. Natauhan na ako. Ang ginawa ko noon. Mas masahol pa ako sa hayop. Hindi ako karapat-dapat maging ama, ni asawa, ni kapatawaran. Hindi ako nangangahas humingi sa Panginoong Dragon at Reyna Dragon na patawarin ako. Gusto ko lang magbayad sala. Through. Kahit na magwalis ako ng sahig habang buhay, punasan ng mga rehas habang buhay, tatanggapin ko. Ang daang taong termino ay kalahating taon pa lang. Kung sa natitirang panahon, mananatili kang gaya ng iyong naging sa 6 na buwang ito, masigasig at nagsisisi. Baka isaalang-alang ko. Nailigtas ka sa pagdurusa ng kaharian ng hayop. Maaari kang manatili sa palasyo ng dragon bilang isang lingkod. Salamat, Panginoong Dragon. Salamat sa iyong napakalaking biyaya. Hindi kailangang magpasalamat sa akin. Kung hindi mo susundin ang iyong sinabi, babawiin ko ang aking utos anumang oras. Hindi ako mangahas. Ibibigay ko ang lahat ko, at hindi ka bibiguin. Bumangon ka. Tigilan mo ang pagpapanggap na patay. Ako ang dukesa. Ako ang dukesa. Ako ang dukesa. Ang dukesa? Haha. Tingnan mo siya at tinatawag niya ang sarili niyang dukesa. Baliw ba siya?
Hoy, gumising ka! Gusto mong lumabas sa impyernong ito? Sumunod ka sa akin, huwag kang maingay. Gusto mo bang lumabas sa impyernong ito? Sumama ka sa akin. Huwag kang maingay. Kumapit ka ng mahigpit. May nakatakas. Habulin sila. Sila. Naaabutan na nila tayo. Anong ginagawa mo? Yung isa, nawala na. Hindi natin siya mahabol. Swerteng hayop. Isama siya pabalik. Kung mabuhay siya, ibalik sa trabaho. Baling ang binti niya. Itapon siya sa gilingan. Paggilingin mo siya ng butil. Basta gumagana pa ang mga kamay niya. Baliw siya. Sira ulo talaga. Serena. Nakita mo ba yon? Yan ang lalaki, ang Duke na napahiya. Narinig ko ang pamilya ng kanyang biyenan ay nakasakit sa Panginoong Dragon, kaya't naalis ang kanyang titulo. Hindi siya binali, nararapat lang sa kanya. Narinig ko tinulungan niya ang kanyang biyenan na iset up ang sarili niyang hipag at pinalunod siya sa lawa. Hindi pwede. Mukhang maayos sa labas, pero malupit ang puso. Sabi, huwag harangan ng pinto, nagtitinda kami. Mamalimos ka sa ibang lugar. Maawa ka po. Bigyan mo ako ng makakain. Nakikiusap ako sa'yo. 2 araw na akong hindi kumakain. Magnanakaw ka! Naglakas loob kang magnakaw sa akin? Saklolo, habulin ang magnanakaw. Magnanakaw ka, luwi hama. Naglaloob ka magnakaw, sawa ka mamay. Maawa ka. Pakiusap. Hindi na ako mauulit. Pakakawalan ka? Tatawag ako ng pulis. Ginoo, ang pagtawag ng pulis ay masyadong magulo. Suntukin na lang natin siya. Itapon natin siya. Suntukin ninyo siya. Suntukin ninyo siya ng malakas. Turuan ninyo ng leksyon ang batang iyan. Tigilan mo ako. Pakiusap. Tigil. Nakikiusap ako. Sige, itapon ninyo siya. Nararapat sa kanya. Narinig ko na ang taong ito minsan ay sinakta ng kanyang hipag. Kung ano ang itinanim, siya ang aanihin. Ang karma ay laging bumabalik. Oras lang ang kailangan. Ano ang problema? Hindi ka maganda ang pakiramdam. May balita lang dumating mula sa ibaba. Nabali ang 2 binti ni Vivian sa kaparangan. Ngayon, nabaliw na siya. At hindi na nakakakilala ng kahit sino. Nakatakas si Carlos pabalik sa kabisera. Sinara ang asyenda ng Duke. Napunta siya sa lansangan. Tapos nahuli siyang nagnanakaw.
at nabali ang kanyang mga binti. Ngayon, namamalimos siya sa kanto, halos hindi na makaraos. Ano ang problema? Anong nangyari? May balita lang dumating mula sa ibaba tungkol kina Vivian at Carlos. 2 beses niya akong sinaktan. Una, ninakaw niya ang kasunduan ko sa kasal. Itinakda ako sa isang bolsa, at isinakripisyo sa Diyos ng ilog. Sa pangalawang pagkakataon, itinakda niya ako sa isang bato at nilunod sa lawa, na nag-iwan sa akin sa koma ng 1 taon, at pinahirapan si nanay ng labis. Sinubukan niya akong saktan sa 3 pagkakataon, at sa 4, sa templo ng dragon, at sa kasal. Sinusubukan akong patayin sa bawat pagkakataon, pero, nang marinig na nabaliw siya, at lumpo, hindi ako masaya. Sa tingin ko, hindi ito sulit. Sa buong buhay niya, naiinggit siya sa akin, napuot at sinaktan ako. Sa huli, ano ang nakuha niya? Wala. Nawala pa nga ang sarili niya. Serena, mabuti ang puso mo. Alam ni nanay na hindi ka naging malupit na tao. Ganon din si nanay. Nang marinig ang mga bagay na iyon, hindi ako masaya o gumaan ang loob. Nararamdaman ko lang nakakalungkot. Yung babaeng si Vivian, pinalaki ni Marta mula pa noong bata siya. Binigyan ng lahat ng gusto niya. Paborito din siya ng iyong ama at pinapayagang gawin ang kahit anong gusto niya. Sobra siyang layaw. At akala niya lahat ng tao dapat magpadaan sa kanya. Akala niya makukuha niya kahit anong gusto sa pamamagitan ng puwersa. Pero hindi niya alam ang mga bagay na kinuha sa pamamagitan ng puwersa ay hindi talaga iyo. Ang kasal na nakuha sa pamamagitan ng puwersa hindi mapanatili. Ang kayamanan na nakuha sa pamamagitan ng puwersa, hindi rin tatagal. Sa huli, nawala pa nga ang sarili niya. Huwag na natin silang pag-usapan. Nasa akin ka. Sina Noah at Chloe at ang iyong ina. Sa lahat ng iyon, sapat na iyon. Lumalamig na ang sabaw. Inumin mo habang mainit. Nagpapasuso ka pa, kaya alagaan mo ang sarili mo. Nanay, iwanan mo na lang. Iinumin ko mamaya. Huwag magmadali. Magpahinga ka. Ako na ang bahala kay Chloe. Humiga ka na. Hindi, okay lang ako. Hindi ako pagod. Kapag hawak ko siya, napapakalma ako. Isang utos ng hari. Nagdeklara ang hari ng pangkalahatang amnestiya. Lahat ng mga natapon at bilanggo ay palalayain na. Swerte mo, nandito na ang amnestiya. Lumabas ka. Huwag kang mamatay dito. Saan nanggaling ang pulubing ito? Ang dumi. Umalis, huwag mong hayaang hawakan ka niya. Tingnan mo! Ang peklat sa kanyang mukha. Hindi ba siya galing sa pamilya Reyes? Si Vivian ba yan? Siya nga. Siya ang nagpakasal sa duke, si Vivian. Narinig ko na sinaktan niya ang sarili niyang kapatid at pinarusahan ng Panginoong Dragon, pinalayas sa kaparangan. Nakakaawa. Natapos ng ganito. Mabuhay ang Reyna Dragon. Saan nanggaling ang baliw na babaeng ito? Umalis ka. Rena, Saan nanggaling ang baliw na babaeng ito? Lumabas ka! Serena, Palagi kang naiinggit. Nasasaktan mo ang sarili mo at ang iba. Ngayon, nagsisisi ka ba? gusto na kitang talunin mula pa noong bata ako. Bakit ikaw ang tunay na tagapagmana at ako'y kapatid lang sa ama? Bakit iniwan sa iyo ni Lolo ang kontrata ng kasal at hindi sa akin? Akala ko kung masisira lang kita, ako'y magiging ang pamilya Reyes pinakapinarangalan na anak na babae. Ikinasal ako sa Duke. Akala ko nanalo na ako. Pero, ikaw ay naging Reyna Dragon. At ako, nawala sa akin ang lahat. Ang mukha ko, ang mga binti ko, lahat nawala.
Lahat nawala. Natalo ako ng tuluyan. Akala ko panalo na ako, pero ikaw ang naging Reyna Dragon. At para sa akin, wala na akong natira. Nawala lahat sa akin. Matagal ka nang natalo. Hindi sa akin, kundi sa iyong sarili. Ang kontrata ng kasal na ninakaw mo. Itinago mo ba? Ang yaman na inagaw mo. Nanatili ba? Marami kang sinaktang tao. Ano ang nakuha mo sa huli? Wala. Wala. Binigyan mo siya ng bagong buhay. Maaaring naging iba siya. Ang dati niyang sarili ay dating isang inosenteng bata. Ihatid siya sa silangang dulo ng bayan ng malinis na tubig, sa bukid ng pamilya Wang. Ang matandang mag-asawa ay mababait, walang sariling anak. Sabihin sa kanila na siya ay isang kawawang kaluluwa na walang naaalala. Hilingin sa kanilang kupkupin siya at alagaan siya ng mabuti. Ang palasyo ng dragon ay magpapadala ng pera at pagkain bawat buwan. Opo, kamahalan. Ang puso ng kamahalan ay ginto. Tunay, sino man ay matagal na sana siyang pinatay. Tama ang ginawa mo. Sana sa susunod niyang buhay, siya ay maging isang ordinaryong tao, ligtas at payapa, dalisay at malinis. Binigyan mo siya ng bagong buhay. Dati siyang isang inosenteng bata. Lolo, tingnan mo kung gaano kataas ang aking paglipad. Magaling. Magaling. Noah, mas magaling ka kaysa sa tatay mo noong edad mo. Buhay ito, ang bulaklak ay buhay. Ang mahika ni Chloe ay likas. Tulad ng kanyang nanay. Mabait. Nanay, huwag lagi silang purihin. Ang sobrang pagpuri ay magiging dahilan ng kanilang pagmamataas. Ano ang masama sa pagiging mapagmataas? Ang aking mga apo ay nararapat na magmalaki. Tatay, lumipad ba akong mataas kanina? Mataas. Mas mataas ka pa sa akin noong 3 taong gulang ako. Siyempre, magiging pinakamakapangyarihang dragon ako. Ang manipulasyon ng tubig ni Noah ay lumalakas. Kahapon, ginamit niya ang kanyang manipulasyon ng tubig upang lubusang basain ang isang lingkod. Hindi ko sinasadya. Ang mahika ni Chloe ay likas din. Ang peony na iyon ay natuyo sa loob ng 3 araw. Binuhay niya ito gamit ang isang patak ng tubig. Lolo, gusto ko rin na lahat ng bulaklak sa hardin ay mamulaklak. Magaling, ang mabuting munting babae ni Lolo. Kung anumang bulaklak ang gusto mong mamulaklak, ito ay mamumulaklak. Maganda ang panahon ngayon. Dalhin natin ang mga bata sa templo ng dragon. Ang mga tao ay matagal nang inaabangan ito. Gusto nilang makita ang munting prinsipe at ang munting prinsesa. Sige. Noah, Chloe, ilan beses pa lang kayo nakapunta sa templo ng dragon? Sasama rin ako. Gusto kong mag-alay ng insenso sa kamahalan, ang Reyna Dragon. Ginang Reyes, ikaw ang nanay ng Reyna Dragon. Bakit ka mag-aalay ng insenso sa kanya? Iba iyon. Sa templo, siya ang Reyna Dragon. Ako ay isang karaniwang tao. Hindi dapat palampasin ang kahit isang insenso. Magandang araw ngayon. Dalhin natin ang mga bata sa templo ng dragon. Matagal nang naghihintay ang mga tao. Gusto nilang makita ang munting prinsipe at ang munting prinsesa. Noah, Chloe, ilang beses pa lang kayo nakapunta sa templo ng dragon? Pagbati sa Panginoong Dragon, pagbati sa Reyna Dragon, pagbati sa munting prinsipe, pagbati sa munting prinsesa. Tumayo kayo, lahat. Dinala namin ang mga bata dito ngayon para manalangin. Wala nang kailangan na formal. Nanay, ano ang hiniling mo? Hiniling ko na ang aking anak na babae at ang aking mga apo ay gugulin ang kanilang buong buhay ligtas, malusog, at hindi na muling magdusa. Noah, ito ang Panginoong Dragon na siya ring iyong tatay. Dapat mong tandaan na ang misyon ng ating angkan ng dragon ay protektahan ang lahat ng may buhay, utusan ng mga ulap at ulan, at makinabang ang mortal na kaharian. Tatandaan ko. Nanay, ang estatwa na ito ay kamukhang kamukha mo. Dahil iyon ay ako. Kung gayon, gusto kong maging katulad mo, nanay. Tatay, gusto ko ring lumipad. Mabuhay ang Panginoong Dragon! Mabuhay ang Reyna Dragon. Mabuhay ang munting prinsipe. Mabuhay ang munting prinsesa. Serena,
Ikaw ang pinakamahusay na Reyna Dragon na naranasan ng ating angkan. Pinapuri mo ako, Vienan. Anong nasa isip mo? Iniisip ko ang tungkol sa 3 taon na ang nakalipas. Noong itinali nila ako sa isang bolsa, at itinapon ako sa ilog. Akala ko iyon na ang katapusan para sa akin. Hindi ko inakala na magkakaroon ako ng araw na tulad ngayon. Mula ngayon, wala nang iba kundi magagandang araw.